Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1761 hanggang 1770. Bagaman ang mga bundok sa Hilaga ay halos baog, mayroon ding ilang mga koniperong kagubatan, ngunit kapag sila ay umalis, ang lahat ng mga lugar na dati nilang inookupahan ay nawala, at maging ang lupain ay nagiging patay na kulay abo. Tila kahit na ang ilang mga insekto na naninirahan sa ilalim ng lupa ay nilamon nila, na nag-iiwan ng walang lakas ng buhay. Grabeng lahi ito. Kinuyam ni Tang Wulan ang kanyang mga kamaunang hindi namamalayan. Ang ganitong lahi ay hindi maaaring pahintulutan silang lusubin sa loob ng anumang paraan, kung hindi, ito ay magiging isang sakuna para sa buong mundo. Captain Guo, mangyaring magsaya, kailangan pa rin ng Northern Army ang iyong utos. Mahinang sabi ni Tang Wulan kay Guo Zhenfeng. Pagkatapos ng lahat, si Guo Zhenfeng ay isang tenyente general. Medyo naka-recover na siya pagkatapos ng panandaliang pagkawala ng malay. Tumayo siya ng tuwid, at nagbigay ng isang military salute kay Tang Wulan at sa 4 ultimate Daoluo. Sa ngalan ng Northern Legion, nagpapasalamat ako sa iyong napapanahong tulong. Natatakot ako na ang buong Northern Legion ay magiging. Sa puntong ito, isang dampi ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit sa sandaling ito, tila siya ay nagkaroon na. Sinabi ni Tang Wulan, maaari kitang guluhin upang ayusin ang hukbo. Hindi namin maaaring katawanin ang Federation, ngunit maaari naming katawanin ang Shrek Academy at Tang Sect. Salamat sa lahat ng ginawa ng Northern Army para sa mainland. Nananatili ka sa linya ng depensa at hindi pinahintulutan ang mga abyssal na nilalang na salakayin ang mainland. Sa loob, napigilan mo ang higit pang mga nilalang na lumitaw sa iyong pinakamahusay, at nagawa mo na ang iyong pinakamahusay. Naikuyom ni Guo Zhenfeng ang kanyang mga kamao para sa Federation. Binigyan siya ni Tang Wulan ng isang military salute para sa Federation. Bumaba si Guo Zhenfeng upang muling ayusin ang hukbo. Ang natitirang Northern Army ay kailangang i-redeploy at pagkatapos ay muling itayo ang linya ng depensa. Bagamat hindi sapat ang lakas tao at kagamitan, hindi bababa sa ang prototype ng nakaraang linya ng depensa ay dapat ihanda bago ang pagdating ng mga reinforcement. Walang mas nakakaalam sa terrain dito kaysa sa Northern Army, at gumagawa ng magandang trabaho sa paunang gawain. Matapos dumating ang mga reinforcement, maaari silang gumawa ng isang hakbang na mas malapit sa pagbuo ng isang kumpletong linya ng depensa. Dumating si Tang Wulan at ang iba pa sa pinakamataas na bundok at tumingin sa malayo. Ang panahon sa Extreme North ay talagang napakalamig, kaya ang buong Extreme North ay napuno ng yellow at fog, na ginagawang hindi na makita ng mga tao sa malayo, kahit na ang purple magic pupil ni Tang Wulan ay limitado sa isang tiyak na saklaw. Sa loob. Gayunpaman, kung tumingin sa malayo, makikita mo pa rin ang itim at itim sa malayo. Mula rito, walang paraan upang makita kung saan ang labasan ng nilalang sa kailaliman. Ngunit ang bilang ng mga abyssal na nilalang na lumitaw dito ay higit na nalampasan ang nakita ni Tang Wulan noong siya ay nasa Blood God Legion. Pagkatapos ng lahat, sa Blood God Legion, pinigilan pa rin nila ang mga abyssal na nilalang sa daanan. At sa pagkakataong ito sila ay talagang pinakawalan, ang gitna at mababang antas na mga nilalang sa kailaliman ay parang isang blowout, na may maraming espasyo, at ang kanilang bilang ay patuloy na tataas. Sa ilalim ng korona, gusto kong tuklasin ang lokasyon ng Abyss Channel dito. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Hindi. Bago pa makapagsalita ang tatlo pang Extreme Daoluo, patagang sinabi ni Yali. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, Nay, kailangan muna nating kumpirmahin ang posisyon, at maghintay hanggang dumating ang hukbo bago tayo makaatake gamit ang malalaking mapanirang armas. Hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang naging pag-unlad ng Abyss Biology sa nakalipas na 6,000 taon, ngunit sa nakalipas na 6,000 taon, ang teknolohiyang ginagabayan ng kaluluwa ng tao ay tiyak na mabilis na umunlad. Maraming mga nakamamatay na sandata ang mabilis na inihahatid, at hanggat itinuturo nila ang direksyon, maaari nilang ganap na bambahin ang mga nilalang sa kailaliman. Yali reprimanded, you have a heavy responsibility and are our absolute core. You forgot how the ruthless and passionate subordinate told you before leave. Your safety is the most important factor in if this battle can be won. The most important thing, so, no matter when, you can never take a risk. Understand? Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, Nay, hindi talaga ako nakipagsapalaran. Hanggat hindi ang Abyss Sovereign, halos imposible para sa mga nilalang sa kailaliman dito na panatilihin ako. Hindi banggitin na ang kanyang sariling lakas ay umabot sa kalahating lalim. Higit pa rito, mayroong koneksyon sa sinaunang puno ng buhay, at ang kakayahang umalis sa larangan ng digmaan anumang oras. Maliban na lang kung ang isang banal na monarko sa kailaliman sa antas ng Diyos ay bumaba, kung hindi ito magiging madaling panatilihin siya. Pavilion Master, mas mabuting huwag maging pabaya. Mag-ingat sa lahat ng bagay. Kaligtasan muna. Sumang-ayon din ang matanda at magalang na si Yuan and Zenshan sa sinabi ni Yali. Medyo walang magawa si Tang Wulan, ngunit hindi niya mapabulaanan ang lahat ng limit Daoluo, okay, kung gayon.
Sa sandaling ito, biglang, nakaramdam siya ng isang kapritsyo, at sa parehong oras ay naantig ang kanyang mga iniisip, isang berdeng gintong halo sa kanyang katawan ang nagniningning. Ang limitasyon na si Dao Luo ay tumingin sa kanya ng hindi namamalayan, at bago pa magawa ni Tang Wulan ang anuman, isang berdeng gintong liwanag ang kumislap mula sa kanya, ganoon din, bumagsak sa lupa sa kanyang harapan. Ito ay isang maliit na grupo ng kristal na malinaw na berdeng ginto, at malabong makita ng isa na tila may buto sa berdeng ginto na ito. Ang berde at ginto ay tahimik na tumagos sa lupa sa harap ni Tang Wulan, at sa lalong madaling panahon ang nakapalibot na lupa ay naging magkatulad na kulay. Ilang sandali pa, ang berdeng gintong liwanag ay nagsimulang bumulwak mula sa lupa, naging maliit na saplang, na-drill sa lupa, at pagkatapos ay mabilis na lumaki sa suporta ng kulay berdeng ginto. Sa loob lamang ng ilang minuto, ito ay lumago sa isang sinaunang puno ng buhay na may taas na higit sa 10 metro sa isang pinababang bersyon. Ito ay ang mga mata ng lahat ay nahulog sa maliit na sinaunang puno ng buhay ng sabay-sabay, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat. Ano yun? Tanging si Tang Wulan lang ang nakapikit, naramdaman ang walang kapantay na enerhiya ng buhay sa kanyang harapan. Maya-maya ay may pagtataka sa mukha niya, dahil naiintindihan na niya kung ano yun. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, ngayon, hindi ko na kailangan pang mag-alala tungkol sa aking kaligtasan. Ito ay feedback mula sa sinaunang puno ng buhay. Pagkatapos na baguhin ng sinaunang puno ng buhay ang enerhiya ng buhay na ipinadala ko lang dito, ginawa itong pinakamadalisay na enerhiya ng buhay sa kontinente ng Dao Luo, kasama ang isa sa mga buto nito ay nagugat at sumibol dito. Ako ay isang anak ng kalikasan, at malapit akong nauugnay dito, kaya, saan man ako naroroon, maaari akong i-teleport pabalik sa sinaunang puno ng buhay, at maaari rin itong i-teleport, kasama ang subter over na ito. Mas madali para sa akin na baguhin ang enerhiya ng buhay para sa sinaunang puno ng buhay. Kung paanong ang lahat ng Extreme Dao Luo ay nagbabantay kay Tang Wulan, binantayan din siya ng sinaunang puno ng buhay. Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang maaaring magdala ng mas maraming enerhiya sa buhay sa sinaunang puno ng buhay at tulungan ang sinaunang puno ng buhay na mapabilis ang paglaki nito. Ang limitasyon ay hindi maiwasan ni Dao Luo na magtaka, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong mahimalang tanawin. Ang enerhiya ng buhay ng sinaunang puno ng buhay ay walang alinlangan na pinakadalisay sa buong Dao Luo continent, at ito ang pinagmulan ng buhay sa kontinente mismo, at ito ang pinakamataas sa antas ng buhay. Ngunit dahil dito, ngayon, kapag ang sigla ng mainland ay humihina sa araw-araw, ang sinaunang puno ng buhay, lalo pat naghihiwalay sa isang subtree, kahit na may mga problema sa sarili nitong kaligtasan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko rin na ang mga nilalang na abyssal ay maaaring magbigay ng mas maraming enerhiya sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-transplant ng life subtree para kay Tang Wulan sa anumang paraan upang maprotektahan siya at mas mahusay na matanggap ang enerhiya ng buhay dito. Kung mas malakas ang pinagmulan ng buhay, mas malakas ang pagbabalik sa mainland. Ang kasalukuyang sinaunang puno ng buhay ay hindi nakabawi sa antas ng orihinal na gintong puno dahil sa hindi sapat na enerhiya ng buhay. Ang oras na ito ay isa ring bihirang magandang pagkakataon para sa sinaunang puno ng buhay. Ang subtree ng buhay na lumaki ay nagsimulang tumubo ng mga piraso ng esmeralda berdeng dahon, at ang malabong berdeng gintong halo ay nagsimulang kumalat ng mabilis sa paligid. Saan man ito dumaan, ang isang piraso ng kulay abo-puting lupain ay muling pinasigla. Maraming mga halaman ang nagsimulang magugat at umusbong, sumisira sa lupa. Bagamat limitado lamang sa mountain bag na ito. Ngunit sa matinding hilagang ilang na ito, sa wakas ay may dampi ng berdeng puno ng buhay. At sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Tang Wulan, dahil malinaw niyang naramdaman na ang isang malaking aura ng matinding pagnanasa ay nagmula sa malayo. Ito ay walang kamalay-malay na tumangala, nakita ko na sa di kalayuan, ang malalaki at malalaking piraso ng abyssal na nilalang ay nagsimulang kumilos muli, na umaaligid sa kanila na parang tubig. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan, ang sinaunang puno ng buhay, talagang may ginawa ka para makakuha ng subtree dito. Ang likas na katangian ng mga abyssal na nilalang ay upang lunukan ang lahat ng enerhiya ng buhay, kahit na anong anyo ng enerhiya ng buhay ito ang kanilang masarap na pagkain. Ang mga mababang antas na nilalang ng kailaliman ay walang gaanong karunungan, mayroon lamang silang survival instincts. At ang hininga ng sinaunang puno ng buhay ay ang pinagmumulan ng buhay ng isang eroplano, gaano karangal at dalisay ang antas ng buhay. Saan mararamdaman ng abyssal na nilalang ang hininga nito ng malapitan? Hindi na kailangang mag-utos, o kahit na hindi niya pinakinggan ang utos, baliw niyang sinalakay ang panig na ito sa unang pagkakataon. Sa madaling salita, bilang karagdagan sa pagprotekta sa Tang Wulan, ang kasalukuyang subtree ng buhay ay mayroon ding epekto ng isang pang-aakit. Libu-libong abyssal na nilalang ang mabilis na sumugod, at ang momentum ng zone na iyon ay puno pa rin ng pang-aapi. Sa kabutihang palad, ang bundok na kinaroroonan ni Tang Wulan at ng iba pa sa oras na ito ay ang pinakamataas dito, at ito rin ang pinakamalapit sa hukbo ng kailaliman.
Ang mga mata ng lahat ng Extreme Daoluo na nakatingin kay Tang Wulan ay hindi napigil ang maging kakaiba, at si Tang Wulan ay hindi napigil ang ngumiti, hindi ako nakarating. Ngunit dahil narito ito, pagkatapos ay linisin mo sila. Sinabi ni Yali, Wulan, narito ka upang bantayan ang subtree ng buhay, at turuan kami ng iba pang mga bagay. Huwag kang madaling umalis dito. Hindi ka pinapayagang gawin itong muli hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang bibig at gustong tumanggi, ngunit alam niya na hindi niya maaaring pag-usapan ang tungkol sa ninang, kaya hindi na lang siya nagtaas ng anumang pagtutol. Ipinatawag ang sarili niyang Golden Dragon Spear, kasabay nito, isang grupo ng Dark Golden Light ang itinapon niya sa kawalan. Okay lang kung hindi ka lumaban, pero okay lang ba na mag-away ang mga kaluluwa? Ang madilim na ginintuang liwanag ay mabilis na lumaki sa hangin, at sa loob lamang ng ilang sandali, ito ay naging isang behemoth na mahigit 100 metro ang taas. Isang pares ng malalaking pakpak ng dragon ang nakalatag sa likuran niya, at bago lumapag sa lupa, gumawa siya ng pasulong na pag-slide, biglang huminto sa himpapawid, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Isang maitim na gininto ang hininga ang lumabas, na agad na tumakip sa isang malaking lugar sa kanyang harapan. Kahit saan siya dumaan, ang abyssal na nilalang ay naging kulay abong agos ng hangin at tumaas sa kalangitan. Sa kabilang panig, si Tang Wulan ay nasa tuktok ng bundok, hawak na ang gintong sibat ng dragon. Ang life subtree sa kanyang harapan ay natural na nag-iniksyon ng isang malakas na enerhiya ng buhay sa kanyang katawan, na ginagawang mas maliwanag ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan, at isang grupo ng mga berde at gintong vortex ay lumitaw din sa hangin. Sumasabog sa isang malakas na atraksyon. Ang apat na Extreme Daoluo ay hindi lahat ay bumaril, si Qilin Daoluo Tanggayo ay nanatili pa rin kay Tang Wulan upang protektahan siya, at ang Holy Spirit na si Daoluo Yali ay sinusubaybayan ng mga manunood. Ang dalawang Titan at Great Apes Ultimate Daoluo at ang Tyrannosaurus ni Tang Wulan ay sabay na itinapon sa larangan ng digmaan. Sa di kalayuan, ang mga sundalo ng Northern Legion ay nagulat nang makitang ang Abyssal Army ay itinapon muli sa larangan ng digmaan pagkatapos ng maikling panahon, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nila na ang kanilang panig ay nagpakita ng mas nakakatakot na lakas. Ang Titan Great Ape ay isa sa pinaka-nakakatakot na martial arts sa sistema ng pag-atake. Higit pa rito, narito ang dalawang Extreme Daoluo. Si Erming, ang hari ng mga Titan at dakilang unggoy, ay walang iba dito. Ang kanilang mga paraan ng pakikipaglaban ay bukas at sarado, gravity control, shock, at smash. Ang pinakasimpleng at pinakadirektang mga kakayahan na ito ay hindi maaaring maging mas angkop para sa mga nilalang ng kalaliman. Pagkatapos ng lahat, ang pagbubukas ng channel ng kalaliman ay medyo maikli pa, at ang mga makapangyarihang nilalang sa kailaliman ay hindi pa lumilitaw. Paano kayang pigilan ng mga nasa gitna at mababang antas na nilalang na ito ang pag-atake ni Limit Daoluo? Isang matalim na sigaw ang tuloy-tuloy na tumunog mula sa malayo, dahilan para mag-alinlangan at lumiit ang mga baliw na pasulong na nilalang ng kalaliman. Gayunpaman, sa tuwing nararamdaman nila ang malakas na hininga ng buhay na nagmumula sa subtree ng buhay sa tuktok ng bundok, agad silang sumugod na may pulang mata at desperado. Ito ang instinct ng kanilang buhay. Mas mababa ang kalaliman na nilalang, mas hindi makayanan ang toksong ito. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Tang Wulan. Ito ay ganap na kahanga-hanga upang makita ang isang malaking halaga ng buhay na nilamon. Lalo na sa life subtree, ang kanyang Golden Dragon Spear ay kailangan lamang maging transit station, at ang life energy ay natural na mahihigop ng life subtree, nang hindi dumadaan sa kanyang katawan, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kapunuan. Pagkatapos ay bibigyan siya ng life subtree ng kaunting enerhiya sa buhay bawat ilang sandali. Kahit na ang enerhiya ay napakaliit, ang feedback na ito ay lubhang mahalaga, dahil ito ay halos ang buhay na enerhiya sa antas ng eroplano. Bagamat maliit ang bilang, ngunit ang antas ay napakataas, malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan na ang antas ng kanyang buhay ay mabilis na tumataas. Bagamat ang kapangyarihan ng espiritu ay unti-unting bumubuti, ito ay tuloy-tuloy, matatag at makapangyarihan. Ang Tang Wulan mismo ay isa ng level 98 Super Daoluo, at ang level 98 hanggang level 99 ay palaging hakbang-hakbang na pagpapabuti ng Super Daoluo, ngunit ito rin ang pinakamahirap na tagumpay. Simula sa antas ng Super Daoluo, ang bawat antas ng pagpapabuti ay halos isang sublimation. Sa makatuwid, ang Super Daoluo ay isang antas na mas mataas, at ang antas ng buhay ay iba. At upang makapasok sa 79 na antas ng 78 antas, iyon ay isang husay na paglukso. Ito ay ang proseso ng pag-alis sa katawan ng isang mortal. Noong sinaunang panahon, ang kaharian ng Extreme Daoluo mismo ay upang maghanda para sa sukdulang tagumpay sa pagiging isang Diyos. Kailangan mo lang magkaroon ng posisyon ng paninirang puri para maging isang Diyos ng maayos. Maaaring isipin ng isa ang kahalagahan ng antas na ito. Ngunit para makumplito ang pagbabago ng husay, mula sa Title Daoluo Breakthrough hanggang sa Limit Daoluo, ang prosesong ito ay napakahirap. Sa madaling salita, kung ang isang Soul Master ay nakakultivate sa level 98, mahirap nang pagbutihin ang kanyang soul power sa pamamagitan ng cultivation, at kailangan niyang patuloy na makita ang mundo at gawin ang lahat ng kanyang sariling sublimation at transformation.
Ito ay isang natural na umuusbong na promosyon. Ang ganitong uri ng promosyon ay kahanga-hanga, at lahat ay iba. Kaya, pagkatapos maabot ang antas na ito, walang sino man ang maaaring magturo kung paano ito gawin. Ang pag-unawa at talento ay kailangang-kailangan, at ang isang tiyak na halaga ng swerte ay kinakailangan upang maabot ang limitasyon. Aling extreme Daoluo ang hindi nagtagal sa huling hakbang na ito. Sa sandaling ito, ang sitwasyon ni Tang Wulan ay talagang iba sa anumang extreme Daoluo. Dahil nasa proseso na siya ng transformation at sublimation. Bagamat napakabagal ng bilis na ito, ganap itong naiiba sa normal na level 98 Super Daoluo na hindi makapagsanay. Sa madaling salita, nagbigay siya ng malaking enerhiya sa buhay para sa sinaunang puno ng buhay, at ang feedback ng sinaunang puno ng buhay sa kanyang orihinal na sigla ay direktang nakatulong sa kanya na makumplito ang prosesong ito ng pagbabago sa kabuuan. Hanggat may sapat na enerhiya sa buhay, hindi imposibleng itulak siya ng direkta sa limitasyon ng antas ng Daoluo. At ito ay ganap na walang kapintasan, tulad ng hindi tumutulong na gininto ang katawan ni Aerong na bumuti sa parehong antas. Bumantong hininga si Tang Wulan, ito ba ang maalamat na hindi kinita? Ngunit, napakasarap sa pakiramdam na makakuha ng isang bagay sa wala. Wala ba talaga? Siyempre hindi, para sa araw na ito, kung gaano karaming pagsisikap ang kanyang inilagay, upang maging tumpak, ang pagpapabuti sa oras na ito ay maaaring ituring bilang isang panahon ng pag-aani. Siyempre, ang pag-aani na ito ay hindi napakadaling makuha, ang tunay na makapangyarihang mga nilalang sa kailaliman at ang mga kapangyarihan ng banal na espiritu ay hindi pa dumarating. Habang ang mga matatalim na hiyawan sa dikalayuan ay nagiging masiksik, sa wakas, ang mga middle class na nilalang sa kailaliman ay nagsimulang dahan-daang umatras. Mabagal silang umatras, halatang ayaw pa ring ibigay ang hininga ng subtree ng buhay. Ang mga low-end abyssal na nilalang ay sumusugod pa rin, at pagkatapos ay nagiging mga sustansya ng subtree ng buhay. Nakakalungkot lang na low-end din ang life energy na may dudulot ng mga low-end abyss na nilalang na ito, at medyo mas kaunti ang naibibigay nila. Gaano man kalaki ang bilang, hindi ito aabot sa sapat na antas. Ang labanan ay tumagal ng wala pang kalahating oras, at sa wakas ay umatras muli ang nilalang sa kailaliman pagkatapos na mawala ng maraming low-end combat power, at sa pagkakataong ito ay umatras ito ng mas masinsinan, at umatras sa mas malayong lugar. Halata namang natatakot siyang maapektuhan ng hininga ng subtree ng buhay. Ito ay maaaring ituring bilang isang counterattack mula sa mga tao. Ang Northern Army ay nagsasaya at dumadagandong, ngunit si Tang Wulan ay hindi masaya. Walang alinlangan na ang pagkakaroon ng subtree ng buhay ay natuklasan ng mga nilalang sa kailaliman, at ito ang kanilang hindi maiiwasang pag-iral. Susunod, mahirap sabihin kung anong mga makapangyarihang nilalang sa abyssal ang lilito. Sa kabutihang palad, nang hindi naghintay ng masyadong mahaba, sa wakas ay dumating ang unang batch ng mga reinforcement. Nang tumunog ang malayong kalangitan na parang kulog, isang nakagigimbal na eksena ang lumitaw. Mahigit sa 300 malalaking sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ang lumitaw sa kalangitan. Isang grupo ng mga figure ang bumaba mula sa langit, binuksan ang parasyote, at dahan-daang dumaong sa posisyon ng Hilagang Legion. Hindi lamang mga ordinaryong sundalo, mecha, kundi pati na rin ang maraming high-end na malakihang soul guide ang nahulog mula sa langit. Dapat mong malaman na ang isang malaking soul-guided transport plane ay maaaring magdala ng 100 toneladang kargamento. Hindi pa rin ito ang kaso ng Computer A. 300 sasakyang pangtransportasyon ang naghatid ng mahigit 30,000 piling sundalo, 2 dibisyon ng mecha, at malaking halaga ng mamahaling materyales. Ito ay mga reinforcement mula sa Central Army Corps. Ang Central Army Corps ay ang pinakamakapangyarihang corps. Direkta itong ipinadala ng Federal Assembly, at ito rin ay isang hukbo na maaaring pakilusan sa unang lugar tulad ng isang ambassador. Pagkatapos ng pagpapakilos ng mga supply at 2 elite mecha divisions, ang unang batch ng mga reinforcement ay direktang lumipad. Mas mabagal lang ito ng ilang oras kaysa kay Tang Wulan at sa iba pa. Ito na ang pinakamabilis na kahusayan na maaaring makamit ng Federation. Anuman ang mga tunggalian sa pagitan ng mga kalapati at mga lawi noong nakaraan, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na magpakalma sa kanilang pagsisikap sa harap ng malalaking issue. Ang mga abyssal na nilalang ang karaniwang kalaban. Para sa kaligtasan ng mainland, ang kahusayan ng Federal Assembly ay naging napakabilis sa oras na ito. Ang Central Legion ay karapat-dapat na maging isang piling dibisyon ng Federation. Pagkalapag, agad itong humawak ng iba't ibang kagamitang ginagabayan ng kaluluwa at iniabot kasama ang Northern Legion. Sa ilalim ng patnubay ng Northern Legion, ang mga malalaking kagamitang ito ay ipinakalat at ang linya ng depensa ay muling naitatag. Mabilis ding nakarating sa itinakdang lokasyon ang 2 mecha division at inilatag ang inisyal na linya ng depensa. Ang life subtree dito ay natural na nakakuha ng atensyon ng Central Army. Matapos ang handover sa Northern Army, ang mga opisyal ng Central Army ay nanguna sa tuktok ng bundok sa ilalim ng pamumuno ni Guo Zhenfeng, ang commander ng Northern Army. Bisitahin ang Tang Wulan at iba pang extreme Daoluo. Ito ay isang batang opisyal na mukhang nasa 30s, ngunit nakuha na niya ang ranggo ng mayor na general. Walang duda na siya ay isang sumisikat na bituin sa militar.
Ngunit nang makita niya si Tang Wulan na mas bata sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay biglang nagpakita ng bakas ng pagkagulat, ngunit hindi siya nang ahas na magpabe, kaya't siya ay nagmadaling sumulong at nagbigay ng saludo sa militar. Nakita ni Xiao Lifeng, commander ng 3rd Army ng Central Army, ang lahat ng mga korona. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, "Maligayang pagdating, Commander Xiao. Salamat sa iyong napapanahong pagdating." Sunod-sunod din ang darating na mga follow-up na reinforcement. Tumango si Xiao Lifeng, at walang malay na sumulyap sa subtree ng buhay sa hindi kalayuan, at ang kanyang mga mata ay biglang nagpakita ng isang sorpresa. Hindi lamang siya, ngunit nararamdaman din ni Guo Zhenfeng ang napakalaking enerhiya ng buhay na nilalaman ng subtree ng buhay. Ang enerhiya ng buhay na ito, tulad ng asensya, ay mayroon ding malaking benepisyo para sa mga soul master na tulad nila. Naliligo silang dalawa sa masaganang hininga ng buhay na ito, at sa parehong oras ay naramdaman na ang kanilang pagod ay lubhang nawawala. "This feeling is so wonderful, I really want to stay here all the time." Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at iwinagayway ang kanyang kanang kamay, nagmaneho ng dalawang berdeng gintong halos na bumagsak sa dalawang general. Biglang nakaramdam ang dalawa ng nakakapreskong pakiramdam na bukas ang mga butas sa buong katawan. Lalo na si Guo Zhenfeng, na nagkaroon ng nakaraang labanan, ang pinakalinaw. Kung ang banal na espiritong Daoluo ay nagpagaling sa kanyang katawan, kung gayon ang enerhiya ng buhay sa kanyang harapan ay tila umaaliw sa kanyang pinagmulan. Ang lahat ng pagod ay inalis sa sandaling ito, at naramdaman niyang muli siyang nabuhay. Walang problema kahit may laban na naman. Ito ay. Hindi maiwasang magtanong ni Guo Zhenfeng. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at sinabing, "Ito ang projection ng sinaunang puno ng buhay sa ating Shrek Academy." Sa totoo lang, ang nilalang sa kailaliman ay umatake ulit ngayon dahil sa hininga ng ating subtree ng buhay. Ang pinakagusto ng nilalang sa kailaliman ay lunukan ang lahat ng enerhiya ng buhay para sa iyong sariling paggamit. At ang enerhiya ng buhay ng sinaunang puno ng buhay ay kinakatawan at ito ay nasa antas ng ating buhay, at ito ay maaaring mangyari. Ay ang pinakamalaking pain para sa mga nilalang sa kailaliman, kaya natatakot ako sa Troublesome 2, kapag nag-set up ng defensive line sa susunod, dapat nating bigyang pansin ang proteksyon ng panig na ito sa pamamagitan ng subtree ng buhay, maaari din nating iligtas ang mas maraming mandirigma. Mataimtim na sinabi ni Xiao Lifeng, "Walang problema, aayusin ko ito kaagad, ito ay masyadong mahalaga. Salamat sa inyong lahat sa inyong matibay na suporta sa amin." Laking gulat niya nang personal niyang naramdaman ang epekto ng subtree ng buhay. Siya rin ang cultivation base ng title Daoluo level. Sa antas na ito, ang kanyang pagnanais para sa enerhiya ng buhay ay ang pinakamalakas, dahil pagkatapos lamang na mas-sublimate ang kakanyahan ng buhay maaari niyang mapabuti ang kanyang cultivation base ng mas mahusay. Kung walang sapat na malakas na katawan, paano ito magkakaroon ng sapat na enerhiya? Malinaw niyang naramdaman na kung maaari niyang linangin ng mahabang panahon sa paligid ng subtree na ito ng buhay, hindi lamang tataas ang bilis ng kanyang paglilinang, ngunit malamang na pahabain ang kanyang buhay. Ito ay talagang isang bihirang kayamanan. May malalim na pundasyon ang kakayahan ng Shrek Academy na maging numero 1 akademya sa mainland. Nagpasya si Xiao Lifeng na magtatag ng magandang relasyon sa Shrek Academy. Siyempre nakilala niya kung sino ang mga nasa harap niya, lalo na si Tang Wulan, na natalo sa isang suntok ang master ng Spirit Spreading Pagoda. Sa harap niya, kahit isang veteranong kapangyarihan tulad ni Chenggu Dongfeng ay hindi makayanan ang lakas ng isang suntok. Napakabata pa niya, at ang pinuno ng Soul Master World ay tiyak na iiral sa hinaharap. Higit pa rito, may Holy Spirit Daoluo sa tabi niya. Sa larangan ng digmaan, walang limit Daoluo ang kasing lakas ng Holy Spirit Daoluo. Ang ibang extreme Daoluo ay pumunta sa labanan upang patayin ang kalaban, ngunit ang banal na Espiritu Daoluo ay maaaring magligtas ng libu-libong tao. Talagang ang sentral na figure sa larangan ng digmaan. Sa kanya, hindi madaling mamatay. Narinig na niya ang sinabi ni Guo Zhenfeng, sa pagkakataong ito ang Shrek Academy at Tang Sect ay dumiretso sa 5 Ultimate Daoluo, kung hindi pa sila dumating sa tamang oras, ang nakaraang linya ng depensa ay hindi na mapipigilan. Bagamat dumating na ang kanilang unang batch ng reinforcements, medyo mahina pa rin sila. Kung gusto mong hawakan ang linya ng depensa, sa isang malaking lawak kailangan mo pa ring tingnan ang mga taong ito sa harap mo. Siyempre, kailangan mong gumawa ng isang magandang relasyon. Nang makaalis ang dalawang general, nakaramdam sila ng kaunting pag-aatubili. Hindi ba kaakit-akit sa kanila ang hininga ng subtree ng buhay? Ang kulay abong-agos ng hangin sa hangin ay nasisipsip na lahat, at malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan ang pananabik na ipinasa sa kanya ng sinaunang puno ng buhay sa pamamagitan ng sub-puno ng buhay. Bagamat ang mga life energies na ito ay maganda ngayon, mayroon pa ring malaking agwat kumpara sa tunay na high-level life energies. Ang isang mas malakas na nilalang sa kailaliman lamang ang makakapagbigay ng mas malaking enerhiya sa buhay, lalo na sa mataas na antas ng enerhiya sa buhay, at ito ang mga pag-iral na higit na kailangan niya. Ang dapat gawin ngayon ni Tang Wulan ay maghintay, naghihintay na lumitaw ang isang mas malakas na nilalang sa abyssal. Hindi siya nang ahas na makipagsapalaran.
Marahil, ang pinakamataas na antas ng abyssal na nilalang ay hindi pa nakakalabas sa daanan, ngunit ang malakas ng Holy Spirit cult ay tumitingin. Itinuro ng banal na espiritu na ang hindi kilalang emperador ang pinakanakakatakot. Ang isang emperador, dalawang emperador, apat na makalangit na hari, at ang dalawang emperador ay nasa malalalim na antas na, kaya anong kaharian ang magiging emperador na ito? Natatakot ako na ito ay talagang malapit sa kaharian ng paninirang puri ng Diyos na walang hanggan. At ang emperador na ito rin ang pinakamisteryoso ng banal na espiritu. Dumating ang Shrek at Tang sect sa pagkakataong ito, hindi lang para labanan ang mga nilalang sa kailaliman, kundi para hanapin din ang Holy Spirit cult para ipaghiganti ang kanilang dugo at dugo. Ang tore ng espiritu ay isang kasabwat, at ang pagtuturo ng banal na espiritu ang tunay na salarin. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanilang lahat maaaliw natin ang mga espiritu ng maraming buhay sa Shrek Academy at Tang sect. Sa kasalukuyan, ang Abyss Plane ay medyo maingat pa rin. Walang alinlangan, labis nilang pinahahalagahan ang pagkakataong ito. Dahil alam na narito si Tang Wulan, hindi rin naglunsad ng opens iba ang Holy Spirit cult noong una. Naghihintay para sa mas maraming Abyss powerhouses na lumitaw. Hindi ba't naghihintay ang panig ng tao, naghihintay sa pagdating ng mas maraming reinforcements. Gumawa si Tang Wulan ng ilang magkakasunod na komunikasyong gabay sa kaluluwa upang ipaalam ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang North Navy Regiment ay dumating sa kalapit na tubig, at aabutin ng halos isang araw upang maabot ang paligid ng Arctic Ocean. Ang Eastern Navy Regiment ay mahigpit na sumunod, at tumagal ng halos 2 araw bago dumating. Haharanggan nila ang dagat sa lalong madaling panahon, at magbibigay ng tumpak na mga hampas sa kalaliman ng eroplano mula sa dagat. Ang Poseidon Legion ay umatras pagkatapos ng nakaraang digmaan ay hindi nagsimula dahil ito ay nasa mas timog na lugar. Magtatagal bago makarating, at aabutin ng 5 araw bago ganap na makarating. Gayunpaman, ang ilan sa mga makapangyarihang miyembro ng Poseidon Legion ay sumama na sa hukbo ng Central Legion at maunang dumating, at aabutin ito ng 3 araw. Magtatagal ang Southern Army, Western Army, at Northwest Army. Pagkatapos ng lahat, mula sa isang geographical na pananaw, ito ay isang bagay na hindi nila magagawa. Ang hukbo sa buong kontinente ay pinakilos, at isang utos ng kamatayan ay inilabas mula sa itaas, sa lahat ng mga gastos, upang pigilin ang mga nilalang sa kailaliman sa hilaga. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 araw. Halos sa sandaling dumating ang Northern Navy Regiment sa Arctic Ocean, at ang 30,000 katao mula sa outpost ng Central Legion ay inilipad din sa lupa, ang Abyss Army ay muling naglunsad ng mga operasyon. Sa di kalayuan, ang mahinang dagandong ay tila nagpapadilim sa kalangitan ni Xingqi. Siyempre, hindi ang kalangitan ay nagbago ng kulay, ngunit ang isang malaking bilang ng mga lumilipad na abyssal na nilalang na nakakalat sa gitna ng hangin, tulad ng mga itim na ulap, na sumasakop sa kalangitan at araw. Sa lupa, mas maraming abyssal na nilalang ang lumitaw, kabilang ang ilang napakalalaki. Isang abyssal na nilalang na hindi pa nakikita ni Tang Wulan noong siya ay nasa Blood God Legion ay lumakad sa harapan. Ang abyssal na nilalang na ito ay mukhang isang salagubang, ngunit ang laki nito ay hindi alam kung ilang beses ito. Mahigit 100 metro ang diametro ng katawan, at may 12 matipunong mahabang binti sa ilalim niya. Sa kabila ng kanyang malaking sukat, ang kanyang bilis ay hindi mabagal. Mayroong kabuuang 30 o 40 ganoong pag-iral, at sa likod ng bawat higanteng salagubang, may iba pang mga nilalang na nakatayo. Ang iba ay mga tao. Walang alinlangan na ito ay ang malakas mula sa banal na espiritu. Sa isang malaking carapace sa harapan, isang babae ang nakatayong may pagmamalaki. Ang figure ay kaakit-akit, ngunit ang buong katawan ay nababalot ng isang layer ng itim na kaliskis. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakalantad mula sa likod ng maskara, kasama siya sa harapan, at ang hangin na pinipigilan ng malakas na hininga ay bahagyang nasira. Sa likod ng 2 higanteng salagubang sa magkabilang gilid niya, may nakatayong tao sa bawat isa. Ang tao sa kaliwa ay ang Underworld King na si Daoluo Harosa na maraming beses nang nagtangkang pumatay kay Tang Wulan, isang quasi-god level powerhouse. Lalong nagseselos ang nasa kanan na nakita ni Shrek, na may malalaking dark green na bungo na nakapalibot sa kanyang katawan, pangit na mukha, kumikislap na berdeng mga mata, at manipis na katawan, ngunit hindi siya ang banal na espiritu. Kasama ba sa 2 emperador ang Ghost Emperor? Tulad ni Halosa, isa rin siyang quasi-god level powerhouse. Nakatayo sa tuktok ng bundok, tiningnan ni Tang Wulan ang maraming makapangyarihang lalaki sa di kalayuan. Nakilala niya talaga ang nakaupo sa gitna ng bayan sa isang sulyap. Sa simula, noong siya ay nasa Abyss Channel, nakipag-usap siya sa isang ito. Ayon kay Ruthless Daoluo, ito ang ika-9 na emperador ng ika-108 palapag ng Abyss Plane, ang itim na emperador. Ang nangungunang 10 Panginoon lamang ang matatawag na emperador level powerhouse. Ano ang ibig sabihin ng antas ng emperador? Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng quasi-god level. Nang makitang muli ang itim na emperador na ito, halatang naramdaman ni Tang Wulan na ang aura ng itim na emperador ay mas malakas kaysa dati. Naunawaan niya na ang itim na emperador sa simula ay pinigilan ng malaking bilang ng mga magic circle sa Abyss Channel,
at hindi niya nailabas ang kanyang buong lakas. Sa oras na ito, ang itim na emperador ang kanyang pinakamalakas na anyo. Siya ay hindi lamang malakas sa kanyang sariling lakas, ngunit ang naghaharing angkan ng Black Emperor ay napakalakas din sa Abyss Plane. Sa sandaling ito, sa kalaliman ng hukbo, makikita mo ang ilang mga figure ng Black Emperor na nanggagaling. Ang hukbo ng kailaliman ay hindi mabilis na sumusulong, ngunit ang pagkakita sa kanila ay nagpabigat sa puso ni Tang Wulan. Sa napakaikling yugto ng panahon, ang Black Emperor ay lumabas na mula sa Abyss Channel, kaya ano ang nangyari sa likod? Kailan lilito ang Abyss Sovereign? Alam na alam ni Tang Wulan na walang sinuman sa mundong ito ang makatiis sa Sage ng Kalaliman. Sa simula, kahit na siya at si Guyana ay nagsanib puwersa, ang kinakaharap niya ay kamay lamang ng Abyss Sovereign. Kung hindi dahil sa pagsugpo sa buong eroplano, natatakot ako na sana ay namatay na siya sa labanang iyon. Sa pagkakataong ito ang banal na espiritu ay muling nagturo na magbukas ng isang kalaliman na channel, para sa buong Abyss Plane, maliwanag na ito ay pinlano ng mahabang panahon. Tumingin-tingin pa lang sa oras na ito, hindi ko pa rin makita kung gaano karaming mga powerhouse ng antas ng Abyss Plane Lord ang lumabas. Tulad ng ginagawa ng panig ng tao ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ito, malinaw na gustong masira ng Abyss Plane ang linya ng depensa at sumugod sa kailaliman ng kontinente bago paganap na dumating ang mga reinforcement ng tao. Mayroon lamang isang Tang Wulan at isang Golden Dragon Spear lamang. Kapag ang Abyssal Army ay nakakalat sa interior, ito ay dapat na isang eksena ng buhay at kamatayan. Pero ngayon, wala pang 70,000 tropa ang magagamit nila para lumaban. Dagdag pa ang kanilang 5 ultimate Daoluo. Mayroon ding North Navy Regiment sa Open Sea. Hindi naman tanong kung kaya ba itong labanan, dahil kahit patay na, kailangan nilang suportahan. Tumayo si Tang Wulan sa harap ng Life Tree, kasama ang 4 pang ultimate Daoluo sa magkabilang gilid. Handa na ang mga sundalo ng Northern Army at Central Army. Magsisimula na ang digmaan. Tang Wulan. Isang kakaibang boses ang nagmula sa malayo. Parang boses babae, pero halatang nakakaasar ang boses. Saglit na natigilan si Tang Wulan. Sa ilalim ng traksayon ng Chi Machine, mabilis niyang nakita ang kalaban. Si Heidi ang nagsasalita. Bagamat 10,000 metro ang layo nito, hindi man lang ito nakaapekto sa pagtatagpo ng kanilang mga mata. Malalim ang mga mata ng itim na emperador, na para bang may dalawang itim na whirlpool na kayang lumunin ang espiritu ng mga tao. Tumingin siya kay Tang Wulan sa gilid ng bundok na may nagliliyab na mga mata. Sumuko ka. Samahan mo kami, nangako ang emperador na bibigyan ka ng isa sa unang 3 patong ng kalaliman. Hayaan kang maging pinakamalakas na tao sa kalaliman sa ilalim niya, at maging ang tagapagpatupad ng batas ng kalaliman. Habang nagsasalita, ang kanyang tingin ay bumagsak sa gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan, at may matinding selos sa kanyang mga mata. Ang mga haring ito sa kalaliman ay hindi malilimutan. Sa simula, si Tang Wulan ang ganap na pumatay sa 3 hari sa kailaliman gamit ang Golden Dragon Spear. Iyan ay ang pagkakaroon ng 3 antas ng Panginoon. Bilang resulta, 3 sa 108 na layer ng kailaliman ang gumuho, na yumanig sa pinanggalingan. Ito ang unang sitwasyon na naganap pagkatapos naganap na mabuo ang Abyssal Plane, kaya ang Abyssal Sage ay kailangang kumilos sa lahat ng paraan, na nangakong papatayin si Tang Wulan. At ang kabiguan sa simula ay lumikha din ng kasalukuyang Tang Wulan. Isang ganap na lumaki na pag-iral. Ang unang 3 palapag ng Abyss, ang Abyss Enforcer. Walang alinlangan, si Tang Wulan, na nagtataglay ng Golden Dragon Spear, ay tiyak na angkop bilang isang Abyss Law Enforcement. Nagpatuloy ang Black Emperor, hanggat nilalamon natin ang Daoluo Continent, tiyak na mahuhubog natin ang God Realm at maging isang natatanging God Realm. Sa malawak na universo, magkakaroon tayo ng pinakamabilis na potensyal na paglago. Sa hinaharap, iba pang mga eroplano ang lalamunan. Pinapabilis nito ang ating paglago. Sa huli, kailangan nating lamunin ang buong universo at gagawin natin ang universo na ito ay dakila at magiging layunin ng ating sarili. Sa pagsali, sasama ka sa akin at magiging dakilang saksi na ito. Ang kanyang wika ng tao ay naging higit at higit na matatas, at sa huli, kahit na may medyo mapusok na lasa. Isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, na may higit pang pang-aalipusta sa mga sulok ng kanyang bibig. Tapos ka na ba? Hindi malakas ang boses niya, pero sapat na para kumalat sa audience. Sinabi ni Heidi, iyon na. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Kung hindi ka maaaring maging isa sa amin, ito ang aming kalaban. Bahagyang sinabi ni Tang Wulan, kalokohan ang lahat, halika na. Hindi siya nag-abala na makipag-usap sa mga nilalang na ito, at ang ilang mga salita ng oras ay hindi magkakaroon ng anumang pagkaantala. Sa isang iglap, ang makapangyarihang ideya na minsang humadlang sa mag-ama ng walang hanggang pamilya, ang pakikipaglaban sa langit at lupa ay sumambulat sa isang iglap. Ang Mar-Angel na hininga, kahit na 10,000 metro ang layo, ay nagpabagal sa pagsulong ng hukbo sa kailaliman ng kalahating tibok. Itinaas ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng malakas na fighting spirit. Tama, marami talagang makapangyarihang nilalang sa kailaliman, pati na rin ang maraming makapangyarihang tao na tinuruan ng banal na espiritu. Pero, ano?
Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Nararamdaman ng napakapangit na espiritu ng pakikipaglaban ni Tang Wulan, ang malalakas na lalaki ng buong Northern Army at ang Central Army ay bumanggit ng nakakabinging tagay. Lahat sila ay nahawaan ng malupit na kaloobang iyon na lumaban. Bagamat si Tang Wulan ay isang tao lamang, sa sandaling ginamit niya ang kanyang sariling kapangyarihan para apihin ang buong hukbo ng kailaliman upang huminto, sapat na iyon upang makaramdam ng pananabik at pagkasabik ang mainit na dugong mga lalaking ito. Lalo na ang Northern Army, na nakaranas ng mga nakaraang labanan sa Abyssal Army. Ang mga puso ng mga sundalo ng Northern Legion ay puno ng pagkamuhi para sa kalaliman ng eroplano. Hindi na sila makapaghintay na makipag-away agad sa isa't isa, paghihiganti para sa mga namatay na kasama. Para sa kanila, si Tang Wulan at ang iba pang 5 ang tunay na tagapagligtas at mga adhikain ng militar. Halika, halika, halika. Inulit ng 10,000 tropa ang mga naunang salita ni Tang Wulan. Hindi napigilan ni Tang Wulan na kumulo ang kanyang dugo. Ito ay isang federal na sundalo. Ito ang pinakamakapangyarihang organisasyong militar sa Daoluo Star. Hindi nakakagulat na magagawa ng militar ang mga lawin na Panginoon ng buong parliamento. Sa kawalan ng digmaan sa mahabang panahon, maaari pa ring sanayin ng Federation ang mga sundalo sa antas na ito. Sila ang pinakamalakas. Kaya naman may kumpiyansa silang atakihin ang Star Luo Continent at Daoling Continent. Sa sandaling ito, magagamit ang militar. Ano ang mas mahalaga kaysa sa isang isip? Sa larangan ng digmaan, sa ganitong paraan lamang magkakaroon ng pagkakataong talunin ang kalaban. Ang Black Emperor ay binigyan ng malamig na tingin si Tang Wulan, at hindi na muling nagsalita. Bigla siyang kumaway paarap. Biglang, ang kailaliman sa likod niya ay dumagsa at dumiretso sa hilagang linya ng depensa. Sa kalangitan, hindi mabilang na Abyssal Air Forces ang naglunsad ng singil. Ang mga paniki na may 6 na kuko at ang mga paniki na may 4 na kuko ay umarangkada sa unahan. Sila ang pinakamabilis at lumipad sa isang arko. Pagkatapos nila, maraming abyssal na nilalang ang lumilipad. At ang malaking bahagi sa kanila ay hindi pa nakita si Tang Wulan, na ipinanganak sa Blood God Legion. Lumipad din ang mga higanteng salagubang sa oras na ito. Sa pamumuno ng Black Emperor, kabilang ang 2 emperador ng banal na espiritu, 12 ng mga higanteng salagubang ang lumipad diretso sa tuktok ng bundok kung saan naroon sila ni Tang Wulan. Malinaw, ang kanilang layunin ay ang subtree ng buhay. Ang libu-libong light beam ay agad na sumabog tulad ng mga bulaklak na namumukadkad. Ang mga sinag ng liwanag na iyon sa hangin ay naging isang nakakagulat na tiyanghong at sumabog patungo sa kailaliman na hukbo. Ang unang target ay ang Abyss Air Force sa mataas na altitude. Kung ikukumpara sa nakaraang Northern Legion, ang mga sandata at kagamitan na ginagabayan ng kaluluwa na pinangunahan ng Central Legion sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa isang henerasyong advanced. Ay lalak pa nga ng Soul Guide Beam ang target sa sarili nitong, at hindi na ito mauulit. Kahit na ang 6 na Claude na paniki at 4 na Claude na paniki ay hindi maaaring lumipad ng mas mabilis kaysa sa liwanag. Sa ilalim ng napakalaking ray blockade, maraming Abyssal Air Force ang naging kulay abong fog. Ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang Wulan ay nakataas na at nagsimulang lamunin ang enerhiya ng kalaliman. At sa sandaling ito, isang malaking itim na puyo ng tubig ang tumaas sa likod ng Black Emperor, at sinimulan niyang iguhit ang Abyssal Energies na ito tulad niya. Ang bilis ng pagsipsip ng magkabilang panig ay halos pareho, na naging sanhi ng Abyssal Energy na lumitaw sa hangin upang maging 2 bahagi. Ang isang bahagi ay hinigop ni Tang Wulan papunta sa Life Subtree, at ang isa pang bahagi ay sinipsip ng Black Emperor at inilabas pabalik sa Abyss Plane. Dapat kang mamatay. Ang malamig na boses ni Heidi ay narinig sa tainga ni Tang Wulan. Halos sa sandaling lumitaw ang tunog. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang matinding presyon sa kanyang mukha. Mag-ingat ka. Si Yuan and Zenshan na nasa tabi niya ay nagpasabog na ng suntok. Nagkaroon ng dagandong sa hangin, at ang itim na figure ay lumitaw 100 metro ang layo, ito ay ang Black Emperor. Sa 5 Ultimate Daoluo, si Yuan and Zenshan lang ang nakaabot sa malalalim na antas. Ngunit dahil sa banggaan ng 2 panig, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Quasi Shen. Ang hininga ng itim na emperador ay puno ng nakakatakot na kapangyarihang lumalamon, at sa sandaling nagbanggaan ang 2 afang, malinaw niyang naramdaman na ang bahagi ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay sinipsip ng kalaban at naging gamit niya. Sa makatuwid, si Yuan and Zenshan ay bahagyang nagdusa mula sa banggaan ngayon lamang. Napakalakas talaga nito. Hindi nakakagulat na ang pagmamalaki ni Emperor Ming at Emperor Gui ay nasa magkabilang panig niya. Tahimik ding lumitaw ang 2 figure sa magkabilang gilid ng katawan ng Black Emperor sa oras na ito. Nandito ang 3 maladyos, ang Black Emperor, ang Underworld Emperor, at ang Ghost Emperor. Bagamat may 5 tao si Tang Wulan sa kanyang tabi, na nakaharap sa 3 maladyos na ito, naramdaman pa rin niya ang isang mar-angle na mapang ipang puwersa. This time is different from before, pwede ka pang tumakbo kung hindi mo matalo dati. Sa sandaling ito, maliban kung may imposible, hindi sila makakatakas. Dahil kapag natalo na sila, ibig sabihin natalo na ang hukbo ng tao, ibig sabihin ay susugod na ang hukbong kalaliman sa kailaliman ng kontinente.
Ang labanan ay puspusan na, ang kalidad ng Abyss Army ay higit sa isang antas na mas mataas kaysa dati, at ang tagumpay o pagkatalo sa pangunahing larangan ng digmaan ay hindi matukoy sa maikling panahon. Ang pinakamahalagang bagay ay marahil ay tumingin sa kanila. Kwek, kwek. Isang malakas na dagandong ang tumunog, at maging ang 5 nangungunang eksperto sa antas ng dauluhan ng tanghulan ay nahihilo, at ang paligid ay tila naging ghost domain. Sunod-sunod na malalaking bungo ang lumitaw sa lahat ng direksyon, na naglalabas ng berdeng apoy sa kanila. Sa simula, ang sakuna sa Shrek City ay pinangunahan ng Ghost Emperor sa harap ng lahat. Kaya niyang harapin ng husto si Qingtian Daoluo, may isip kung anong antas na ang naabot ng kanyang lakas. Sa oras na ito, ang pagpapakita ay isinagawa, at ito ay tulad ng isang dagat ng dugo na bumababa sa isang bundok ng mga bangkay. Ang Emperor Underworld ay kumislap at nawala sa mahinang berdeng apoy. Sa itaas ng ulo ng itim na emperador, lumitaw ang isang bilog ng liwanag na parang itim na araw, na napapalibutan ng madilim na gintong liwanag, ngunit ang gitna ay kasing lalim ng isang itim na whirlpool. Ang malaking puwersa ng paghila ay lumabas sa malapitan. Hindi ito nakatutok kay Tang Wulan at sa iba pa, ngunit naglalayon sa enerhiya ng buhay ng subtree ng buhay. Sa sandaling ito, isang malambing na awit ang tumunog, at ang banal na liwanag ay sumabog mula sa banal na espiritu na si Daoluo Yali. Ang impluensya ng nakaraang sigaw ng multo at pag-ungol ng lobo ay agad na naglaho, at ang malambot na gatas na puting liwanag ay naglagay ng maskara upang harangan ang lahat ng malabong berdeng apoy. Tulad ng yelo at nyebe na nakakaharap ng mainit na langis, ang mahinang berdeng apoy na ito ay mawawala sa manipis na hangin sa sandaling mahawakan nito ang banal na liwanag. Isang Snow White Battle Armor ang lumitaw sa Holy Spirit Daoluo, ang 4-character Battle Armor, si Sheng Xianming. Ito ay isang 4-character Battle Armor na pinasadya ni Tang Wulan para kay Yali, na ang pangalan ay Yali mismo. Walang ibang napupuot sa Ghost Emperor na nasa harapan niya kaysa sa kanya, dahil nga sa lalaking kaharap kaya siya nahiwalay sa kanyang mahal. Ang mayaman hanggang sa matinding sagradong aura, sa ilalim ng pagtaas ng 4-character Battle Armor, ay agad na hinaranggan ang mga pag-atake ng Black Emperor at Ghost Emperor. Kahit na si Yali ay wala sa antas ng Maladyos, siya ay mas mahusay kaysa sa Maladyos sa paghaharap sa banal na espiritu. Pinipigilan ng sagradong kalikasan ang kasamaan, at ang dalisay na pagpapagaling ay nahuhulog sa masamang Panginoon ng kaluluwa, na siyang pinaka-nakakatakot na pag-atake. Siya ang natakot kay Emperor Ming at nagligtas kay Tang Wulan. Gumalaw din si Tang Wulan sa sandaling ito, humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay naging lubos na nakatuon, at ang sinag ng liwanag ng Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay naging purong ginto, at bahagya niyang itinaas ang itim na emperador sa kanyang harapan. Namumula ang mukha ni Heidi. Kahit na ang Tang Wulan na kinakaharap niya sa pagkakataong ito ay walang pagtaas sa Blood God Array, malinaw niyang naramdaman na ang taong nasa harap niya ay naging mas nakakatakot. Ito ay mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon. Higit sa lahat, ang sibat sa kanyang kamay ay naging mas nakakatakot. Nagpalipat-lipat ang katawan ni Heidi sa pagitan ng ilusyon at katotohanan. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay, ang kanyang mga daliri ay parang kumakatok sa isang loot, at pamitik siya patungo sa gintong sibat ng dragon. Tinakpan siya ng mga piraso ng itim na kaliskis, agad na ginawang matutulis na kuko ang kanyang mga palad. Sa isang malutong na tunog ng dang, tumalbog ang gintong dragon na sibat, at kasabay nito, ang isang sukat na orihinal na itim at tinta ay pumuti at nahulog mula sa palad ng itim na emperador. Malamig na bamantong hininga si Heidi, na kontrol niya ang paglunok ng Golden Dragon Spear sa pinakamababang hanay, ngunit ang pakiramdam ay hindi pa rin komportable. Sa pagtapak sa lupa, isang malaking itim na puyo ng tubig ang lumitaw din sa lupa. Sa pilitang pinunit ang isang bitek sa kalasag sa ilalim ng yalibo, at pagkatapos ang itim na liwanag ay naging hindi mabilang na malalaking itim na galami na tumatakip kay Tang Wulan. Sa paligid ng katawan ni Tang Wulan, umaalingaw-ngaw ang malalaking asul na baging, direktang nakasalikop sa mga itim na galami na ito, humihila at nagkasalikop sa isa't isa. May panunuya sa sulok ng bibig ng itim na emperador, at ang kakilakilabot na kapangyarihang lumalamon ay lumabas sa kanyang maitim na galami. Agad na naramdaman ni Tang Wulan na anuman ang kanyang kaluluwa kapangyarihan o sigla, siya ay nilamon ng kalaban sa napakabilis na bilis. Sipsipin. Kabilang sa mga powerhouse ng ranggo ng Abyss Emperor, ang itim na emperador mismo ay nasa pangalan ng paglunok. Ito ang dahilan kung bakit siya pinadala ng Sage of the Abyss upang maging unang target si Tang Wulan. Sa kanya, hindi magiging ganoon kadali si Tang Wulan na lamunin ang enerhiya ng kalaliman. Gayunpaman, ang panunuya ng itim na emperador ay natigil sa susunod na sandali, dahil ang mga makukulay na ilaw ng kuryente ay agad na lumitaw sa mga asul na pilak na Emperor Vines habang sinimulan niyang lamunin ang mga ito. Si Daeng Guang ay kinaladkad din at nilamon ng Black Emperor. Biglang sumigaw ang Black Emperor, nabalot ng electric light ang buong katawan niya, at mabilis siyang umatras. Ang lahat ng ito ay nangyari sa pagitan ng electric light at flint. Kahit na ang Ghost Emperor ay hindi naisip kung ano ang nangyayari, at ang itim na emperador ay nakaranas na ng malaking kawalan dito. Paano niya nalaman na ang pinagsasanay ng gusto ni Tang Wulan sa mga araw na ito ay ang Heavenly Dawn,
at sa proseso ng Heavenly Dawn, ang bagay na pinakalunok niya ay ang Tribulation of Elements. Ang kulog na binago ng mga elemental na kalamidad na ito ay ang galit ng eroplano. Ito ang purong kapangyarihan ng eroplano ng Daoluo Continent, puno ito ng mapangwasak na mga pagsabog at kidlat, at ito ang kaaway ng lahat ng kasamaan. Higit pa rito, mayroon ding paglabas ng dumadagandong na Hell Prison Vine. Sa makatuwid, ang Black Emperor na orihinal na gustong lemunin si Tang Wulan ay dumanas ng malaking kawalan. Ginagawa nila ito dito, at ang iba ay hindi idle. Matapos maglabas ng proteksyon ang Holy Spirit Daoluo Yali, wala siyang pakialam sa panig na ito. Dahil malapit nang gumuho ang panig ng tao sa pangunahing larangan ng digmaan sa maikling panahon. Oo, ang 70,000 hukbo, kasama ang napakaraming high-end na soul guidance device, ay malapit nang bumagsak sa susunod na sandali pagkatapos makipag-ugnayan. Simple lang ang dahilan. Napakaraming malalakas na manlalaro sa hukbo ng kalaban. Sa likod ng 12-dosenang malalaking Black Beetle, bukod sa Black Emperor, Underworld Emperor, at Ghost Emperor, lahat ng iba ay malalakas. Kabilang sa kanila ang mas makapangyarihang mga tao mula sa banal na espiritu. Kung ano ang pinakamahusay na mga master ng masamang espiritu ay ang pagpatay. Agad silang naglunsad ng sorpresang pag-atake sa lahat ng direksyon sa larangan ng digmaan. At ang mga malalaking salagubang mismo ay tila hindi magaling sa pag-atake, ngunit ang kanilang defensive power ay napakalakas na sila ay binombo ng isang 6 na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell, at pinigilan lang nila ito saglit. Ang abyssal na nilalang na ito ay tinatawag na Guardian Longhorn. Ito ang pinakamakapangyarihan sa mga nilalang sa kailaliman. Isa rin itong nilalang sa unang 10 antas, pagkatapos ng angka ng Black Emperor, na naninirahan sa ika-10 antas. Ang lakas ng pag-atake ng Guardian Beetle mismo ay hindi masyadong malakas, ngunit ang bilis ng paglipad at kapangyarihan ng depensa ay lubhang kahanga-hanga. Sa makatuwid, kahit na hindi sila marami sa bilang, sila ang palaging pangunahing unit ng labanan ng Abyss Army. Ginamit upang protektahan ang mga makapangyarihang nilalang sa kailaliman. Ang Patriarch na nagbabantay sa Celestial Bee Clan ay tinatawag na Celestial Bee Emperor, na siyang mismong bundok ng Abyss Saint King. May isip kung anong posisyon ang clan na ito sa eroplanong kailaliman. Sa oras na ito, ang 12-dosenang mga Guardian Longhorn Cows na ito ay bumuo ng isang malaking hadlang sa hangin, lumalaban sa karamihan ng mga pag-atake, at nagbigay ng pagkakataon sa Holy Spirit Cult Powerhouse na tumagos. Kabilang sa 4 na dakilang hari sa langit na nakita na ni Tang Wulan, ang madilim na mga kampana at madilim na phoenix ay naruroon lahat, na nag-uutos sa banal na espiritu na turuan ang mga makapangyarihang tao na mabilis na dumating. Ang kanilang layunin ay hindi pumatay ng mga tao, ngunit upang sirain ang malalaking tagapagtanggol na mga gabay ng kaluluwa. Sa napakaikling yugto ng panahon na si Tang Wulan at ang iba pa ay nakikipaglaban sa isa't isa, at ang lahat ng nagtatanggol na soul guide sa dalawang burol ay nawasak. At kung walang sapat na bilang ng malakihang nagtatanggol na mga gabay sa kaluluwa, gaano katagal ito masusuportahan ng federal na hukbo? Sa makatuwid, agad na tumalikod si Yali pagkatapos na matuklasan ang isang bagay na mali, at siya ang pinakaangkop na kandidato upang harapin ang banal na espiritu na nagtuturo sa kanya. Ang ika-8 singsing ng espiritu ay umiilaw, na sinusundan ng ika-9 na singsing ng espiritu. Ang sagradong pag-awit ng Sanskrit ay pumapalibot sa Holy Spirit Daoluo na ito. Unti-unting bumangon ang katawan ni Yali sa kawalan. Sa sandaling ito, kahit na ang isang malakas na lalaki tulad ng Ghost Emperor ay may pakiramdam na hindi siya ng ahas na tumingin dito ng diretsyo. Sira. Napagtanto agad ng Ghost Emperor na hindi ito maganda. Gusto lang tumigil, ngunit sa kanyang harapan, ay isang pares ng malalaking kamao. Yuanan Zhenchen, Yanwu Shenquan. Ang Yun Vortex God Feast ay nilikha ni Yuanan Yahui, at naging isang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban ng mga Titan sa pamamagitan ng paggabay ng Titan Great Ape Army. Sa oras na ito, ipinakita ng Patriarch na si Yuan Zhenchen kung gaano kalakas ang pagsabog. Sa mga tuntunin ng paglilinang, mayroon pa ring ilang agwat sa pagitan ng bagong promote na Malajos at ng Emperador ng Aswang. Ngunit gusto siyang talunin ng Ghost Emperor, at hindi niya ito magagawa sa isang sandali. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng malamyos na pag-awit ng Sanskrit. Ang banal na espiritong si Daoluo na umaaligid sa himpapawid, na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, nakatiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, sa likod niya, isang pares ng puti habang dahan-daang bumukas ang mga pakpak ng jade. Isang pares, 2 pares, 3 pares, hanggang 6 na pares ng 12 pakpak ay hindi huminto. Ang 12 pakpak ay bahagyang pumutok, at 9 na gininto ang sinag ng liwanag ang bumungad sa himpapawid, na parabang sila ay naging 9 na araw sa himpapawid. At sa loob ng 9 na araw na ito, isang figure ang lumitaw mula sa bawat isa. Iyan ay mga gintong anghel, bawat isa sa kanila ay may sariling anyo, at bawat isa sa kanila ay may 6 na gintong pakpak sa likod nila. Nang sila ay lumitaw ng sama-sama, tila ang oras at espasyo ay bahagyang nabaluktot sa larangan ng digmaan ng Novosiverse, kaya't ang lahat sa larangan ng digmaan ay nagtagpo sa himpapawid. Para sa mga tao, nararamdaman lang ng lahat na ang kanilang katawan at kaluluwa ay nasublimate sa isang iglap.
Ito ay isang hindi mailalarawan at kahangahangang pakiramdam. Puno ng malakas na ginhawa. Parehong ang kanyang sariling cultivation base at lakas ay tumaas ng higit sa 30% sa isang iglap. Kaagad pagkatapos, siyam na gininto ang anghel ang nagpakpak ng kanilang mga pakpak sa parehong oras. Ang blockbuster na gintong kinang ay nahulog mula sa langit na parang mga tuldok ng mga bituin. Napakalaki talaga ng lugar na sakop ng golden brilliance na ito, halos ang buong linya ng depensa ay nasa ilalim nito. Ito ang dalawang pinakamalakas na kakayahan sa espiritu ng Holy Spirit Dauluo Yali. Sayaw ng arkanghel at pagpapala ng anghel. Ang dalawang espiritong kakayahan na ito ay pawang mga uri ng hilang at auxiliary. Noong una, magagamit ito ni Yali kapag naabot niya ang title Dauluo. Lalo na ang pagpapala ng anghel, ang ikasyam na kakayahan ng espiritu. Sa cultivation base ng kanyang title Dauluo level noong panahong iyon, isang beses lang niya ito magagamit sa isang taon, at kailangan pa niyang sunugin ang sarili niyang apoy sa buhay. Kahit nasa antas ng limit Dauluo, maaari lang niyang gamitin ang basbas ng anghel isang beses sa isang araw. May isip ng isa kung gaano kalakas ang kakayahan ng espiritong ito. Ang lakas ng kakayahan ng espiritu ay proporsyonal sa sariling antas ng paglilinang ng espiritual na master, ngunit pareho, ito ay proporsyonal sa limitasyon. Anumang kakayahan ng espiritu, hanggat may mga kinakailangan, ay mas malakas kaysa sa normal na kakayahan ng espiritu. Ang mas maraming mga kinakailangan at mas maraming mga paghihigpit, nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng kakayahan ng espiritong ito ay mas nakakatakot. Ang pagpapala ng anghel ay isang kasanayan sa kaluluwa. At kahit na ito ay sayaw ng arkanghel, magagamit lamang ito ni Yali ng 3 beses sa isang araw. Sa makatuwid, bihira niyang gamitin ang dalawang espiritong kakayahan na ito. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng pagpapala ng anghel ay ang muling pagkabuhay ng grupo. Ito rin ang tanging kakayahan ng kaluluwa na maaaring mabuhay muli sa mga grupo sa kasaysayan ng mga Soul Master. At kapag ang Mass Resurrection ay kumilos sa napakaraming masasamang Espiritu Masters, ang epekto ay nagiging ganap na kabaligtaran, ang salitang muling pagkabuhay ay nagiging annihilation. Ang sayaw ng arkanghel kasama ang pagpapala ng anghel ay ang pinakamalakas na kakayahan ng kaluluwa na maipapakita ni Yali. Ang dalawang kaluluwang kakayahan na ito ay hindi martial soul fusion skills, ngunit isang superimposed na uri ng soul ability. Ang epekto ng amplification nito ay halos maihahambing din sa martial soul fusion technique sa mga tuntunin ng paggamot. Ang healing system ay iba sa anumang uri ng martial spirit. Ang saklaw ng mga kakayahan ng kaluluwa ng healing system ay palaging pinakamalaki, at ang kabuuang enerhiya ang pinakamalakas. Gaya nga ng kasabihan, ang Diyos ay may birtud ng mabuting buhay, sa anumang lugar, mayroong isang hindi nakikitang pag-iral na katulad ng kapangyarihan ng pananampalataya. Tulad ng Holy Spirit Dauluo Yali, ang hilang limit Dauluo, na minsan nang gumamot at hindi alam kung gaano karaming tao, ay hindi nakilala ni Tangulan. Sa makatuwid, kapag ginawa niya ang lahat upang gamitin ang kakayahan sa pagpapagaling ng espiritu, siya ay pagpapalain ng eroplano at makikilala ng liwanag na elemento. Ang sagradong linya ng anghel ay nagpapakilos din ng mga katulad na kapangyarihan, ngunit pagdating sa paggamit ng langit at lupa, walang mas malakas kaysa sa sistema ng pagpapagaling. Sa makatuwid, kapag ang dalawang espiritong kakayahan na ito ay pinagsama-sama, sila ay nagiging ang pinakahuling kakayahan sa espiritu ng Holy Spirit Dauluo Yali, ang banal na espiritong sayaw ng arkanghel. Sa kalangitan, nagsimulang sumayaw ang 9 na gintong arkanghel, at hindi mabilang na gintong kinang ang kumalat mula sa langit. Saan man mapunta ang sagradong ningning, nararamdaman ng mga tao ang malaking pagtaas, lalo na ang mga mandirigmang nasugatan noon. Gaano man kalubha ang pinsala, nawala ito ng walang bakas sa isang iglap. Ang mga masasamang Panginoon ng kaluluwa ay nakatanggap ng pinakamalakas na epekto. Nang maramdaman nila ang pagsayaw ng espiritu ng arkanghel, itinuro ng banal na espiritu ang lahat ng masasamang Panginoon ng kaluluwa na mabigla. Hindi banggitin ang pagkakita sa antas na ito ng sagradong aura, kahit na ito ay medyo hindi naririnig. Pagkatapos ng lahat, nang makamit ni Yali ang extreme Dauluo, ang mga masasamang espiritu na ito ay namatay na. Nakatago sa dulong hilaga para magbukas ng mga channel. Natural na wala siyang pagkakataong gamitin ang makapangyarihang espiritong kakayahan na ito. Sa panahong ito, ang sayaw ng banal na espiritu ng arkanghel ay masasabing lumitaw sa larangan ng digmaan sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Ang mga malalaking anghel na iyon ay halos nagliliwanag sa buong kalangitan ng gininto ang kinang, at ang banal na espiritu Dauluo sa sandaling ito ay tila isang tunay na banal na paninirang puri sa mga mata ng lahat. Isang evil spirit master na nagmamadaling pumunta sa defensive position ng federal na hukbo ang naglabas ng kanyang kakayahan sa paggawa ng espiritu. Ang malalaking bahagi ng kulay abu-itim na ambon ay naging mabangis na multo at sumugod sa mga sundalo. Sa sandaling ito, bumaba ang gintong liwanag. Ang masamang espiritong Panginoon na ito ay naramdaman lamang na para siyang nalubog sa maligamgam na tubig, at ang kulay abo at itim na nakapalibot sa kanya ay nawala ng walang bakas sa isang iglap. Nawala sa isang iglap ang lahat ng attacking spirit skills. Ang mas nakakatakot ay natuklasan niya na hindi lang ang kanyang kakayahan sa kaluluwa ang nawala, pati na rin ang kanyang sarili.
Walang sakit, at ang buong katawan ay natatakpan ng mainit na gintong liwanag, ngunit ang takot sa kanyang puso ay tumaas sa tuktok. Kapag pinapanood ng isang tao ang kanyang sarili na unti-unting nawawala sa kanyang mga paa, anong nakakatakot na eksena iyon? Ni hindi niya magawang sumigaw, maibuka na lang niya ang kanyang bibig at gawin ang mga aksyon na gusto niyang isiga, ngunit wala siyang maisigaw hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng tuluyan sa mundong ito. Ang parehong sitwasyon ay lumitaw din sa kalaliman na nilalang. Kaya lang hindi kasing lakas ng Evil Spirit Master ang impluwensya ng nilalang sa kailaliman. Ang banal na kapangyarihan ay lumalaban at sumisira sa lahat ng kasamaan. Ang mga nilalang na abyssal ay nawasak at nilalamon. Mula sa pananaw ng tao, sila ay masama, at sila rin ay sagrado. Ngunit kung tutusin, iba sila sa mga masasamang espiritu na umaasa sa mga negatibong emosyon tulad ng kamatayan at takot na linangin. Gayunpaman, ang bilis ng paggalaw ng lahat ng abyssal na nilalang sa sandaling ito ay nabawasan din sa sukdulan, at isang malaking bilang ng mga lumilipad na nilalang sa kalangitan ang lahat ay nahuhulog pababa. Ang kanilang mga katawan ay natutunaw din, ngunit ang rate ng pagkatunaw ay bahagyang mas mabagal. Ngunit ang mga mahihinang karera sa kailaliman ay mabilis ding naglaho sa panahon ng prosesong ito ng paglusaw, na nagiging kulay abu-itim na agos ng hangin at hinihimok ng sagradong aura upang lumipad patungo sa subtree ng buhay. Ito talaga. Natigilan ang lahat sa eksenang ito, kahit na ang maraming abyssal powerhouses ay hindi inaasahan na ang isang tao ay aabot sa ganoong nakakatakot na antas. Ito ay halos isang mahiwagang pag-iral. Halos iligtas ng banal na espiritong si Dauluo Yali ang lahat ng kanyang mga miyembro gamit ang kanyang sariling kapangyarihan, at ganap na pinigilan ang larangan ng digmaan. Maging ang mga masasamang espiritong Panginoon ng antas ng apat na madilim na hari, sa oras na ito, ay lumalaban sa sagradong epekto ng buong lakas at mabilis na nakatakas, hindi nangangahas na maligo sa nakakatakot na sagradong liwanag na iyon. Ang Evil Soul Masters na sumugod sa larangan ng digmaan noon ay halos napigilan sa iba't ibang antas, ngunit ang mga nag-alinlangan ng kaunti ay nalipol lahat sa ginintoang liwanag. Itinuro ng banal na espiritu na ang Shrek Academy ay naghanda ng napakagandang regalo para sa kanila. Ang mas hindi inaasahan, nang magsimula ang labanan, ipinakita ito ng banal na espiritu Dauluo ng walang pag-aalinlangan. Talagang kinasusuklaman ni Yali ang mga masasamang espiritu na ito, at nang makita niya ang maraming makapangyarihang Holy Spirit Cultivator, sa wakas ay nag-alab ang apoy ng galit sa kanyang puso. Maging ang Emperor Underworld at Emperor Gaiji ay nabawasan ng gusto ang kanilang mga aura sa ilalim ng pagsupil sa Holy Spirit Dance ng Arkanghel, na umaasa sa kanilang sariling cultivation base upang pilitin ang suporta. Ang unang naapektuhan ay ang Underworld King na si Dauluo Halosa. Ang maraming bungo ng multo na pinakawalan ng Ghost Emperor ay naapektuhan ng sagradong liwanag, bawat isa sa kanila ay lumabo, at ang kanyang anyo ay nahayag. Sa desperasyon, direktang aatakehin ni Halosa si Tang Wulan. Bago sila dumating, nakumpirma na nila ang target at buong lakas nilang pinatay si Tang Wulan. Gayunpaman, hindi nag-iisa si Tang Wulan na lumalaban. Sabay na nakatayo ang dalawang figure sa harap ni Halosa. Ito ang susunod na patriarch ng Titan Great Ape, sina Tiandang Dauluo Yuanen Tiandang at Kilin Dauluo Tanggayo. Ang dalawang ultimate Dauluo ay parehong powerhouse sa demigod level. Sa normal na kalagayan, ang pinagsamang lakas ng dalawa ay makakalaban din sa Hades of Hades, not to mention, nasa impluensya na sila ngayon ng Holy Spirit Dance ng Arkanghel, ang aura ni Lothar ay bumagsak ng husto, at ang kanyang underworld ay hindi na matawagan. Kung ipatawag niya ito, ipapadala niya sa kamatayan ang nilalang sa ilalim ng lupa. Bigla, talagang napigilan ito ng dalawang extreme Dauluo. Si Yali, na magkahawak ang mga kamay, ay bumubulong-bulong at kumakanta ng kung ano-ano, ang arkanghel na banal na sayaw ng espiritu sa hangin ay tumagal ng halos 3 minuto. Mahigit sa 1/3 ng mga abyssal na nilalang ang naging kulay abong-ambon, at sa oras na ito, kahit na ang Black Emperor ay hindi nagawang pangalagaan ang mga ito dahil sa paglaban sa sagradong kinang, at hinihigop ng mga sinaunang puno ng buhay. Ang kulto ng banal na espiritu ay dumanas ng matinding pagkawala. Mahigit 200 masasamang espiritu ang nanatili rito magpakailanman. Ang mga maaaring lumahok sa labanan ngayon ay pawang mga master ng masamang espiritu sa itaas ng ika-6 na ring. Kasama rin sa mga namatay sa sagradong kaluwalhatiang ito ang 7 may titulong Dauluo level Evil Spirit Masters. Mula nang bumalik ang Holy Spirit Church, hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalunos-lunos na pagkawala. Masasabing ito ay isang dakilang regalo mula sa Holy Spirit Dauluo. Sa wakas, bumaba si Yali mula sa langit at damapo sa ilalim ng sub-puno ng buhay, nakaupo na naka-cross-legged sa lupa, natatakpan pa rin ang layer ng sagradong liwanag na iyon, at direktang pumunta sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang kinahinatnan ng superposisyon ng dalawang mahiwagang kakayahan ay ang ganap na pag-ubos ng oras sa kanyang limitasyon sa paglilinang sa antas ng Dauluo sa isang iglap. Sa oras na ito, ang Black Emperor ay umiindayog din mula kaliwa hanggang kanan sa hangin, at madalas na ina-attract ng panunupil ni Tang Wulan. Masasabing tama lang ang pagtutulungan ni Tang Wulan at ng mag-ina ni Yali. Katatapos lang niyang tamaan ng matinding kapahamakan ng mga elemento ang itim na emperador,
nahulog mula sa langit ang sayaw ng banal na espiritu ng Arkanghel, at hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon ang itim na emperador na makapagpahinga. Gusto ng Black Emperor na labanan ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan, habang pinuprotektahan din ang sarili mula sa sagradong kinang. Biglang-bigla, ang pagpatay kay Tang Wulan ay unti-unting umatras. Hindi nanlumo si Heidi, hindi niya inaasahang makikita niya si Tang Wulan sa loob ng ilang araw, magkakaroon siya ng ganoong kakayahan. Napakalaki ng epekto ng elemental na sakuna na iyon sa kanya, kahit na nasaktan ang pinagmulan. At si Tang Wulan ay mas makapangyarihan at hindi mapagpatawad. Ang dalawang maladyos ng pagtuturo ng banal na espiritu na orihinal na umaasa ay pinigilan ng banal na espiritu daw luho ng labis, at kahit kalahati ng kanilang mga kasanayan ay walang silbi. Noong una ay naisip ko na ang ganap na kalamangan ay ganap na nabago sa isang kawalan sa oras na ito, lalo na ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay naramdaman na medyo hindi mahuhulaan, at hindi siya ng ahas na saksakin man lang. May iba pang abyssal na nilalang na nagmamadaling umahan mula sa magkabilang panig, na humaharang sa pag-atake ni Tang Wulan para sa Black Emperor. Ngunit paano nila ito mapipigilan? Dalawang grupo ng mga itim na ilaw ang sumugod patungo kay Tang Wulan mula sa magkabilang panig sa isang iglap. Ito ay ang dalawang Black Emperors. Dalawang itim na puyo ng tubig ang sumabog, humila mula sa magkabilang gilid, sinusubukang maantala ang pag-atake ni Tang Wulan. Gayunpaman, ang kanilang puyo ng tubig ay biglang tumigil sa pagtakbo sa sandaling ito ay nabuo. Bumagsak ang puyo ng tubig. Pagbaliktad ng oras at espasyo, espiritual na kaharian. Ang gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan ay nagpaputok ng dalawang gintong ilaw, halos mabaligtad ang oras at espasyo, at sa sandaling ang itim na emperador ay nahuli, tinusok nito ang kanilang mga dibdib. Agad na bumagsak ang katawan ng dalawang itim na emperador, at ang mga gintong sibat ng dragon na hinimok ni Tang Wulan ay ganap na nasisipsip ang kanilang enerhiya sa buhay at agad na ibinalik kay Tang Wulan mismo. Samantalahin ang sitwasyon, gawin ang lahat ng posible. Ang liwanag ng sibat ay naging lalong nakakasilaw, at ang libu-libong liwanag ng sibat ay namumula sa lahat ng direksyon, at agad na nagsanib sa isa at dumating sa harap ng itim na emperador. Galit na umungol ang Black Emperor. Isang lilang halo ang biglang lumabas sa buong katawan. Kamatayan at pagkalanta. Ang kamatayan at pagkabulok sa normal na estado, na direktang sumasaklaw sa diameter ng mga kilometro ay isang maliit na bagay, ang lahat ng sigla ay lilipulin at lalamunin dito. Gayunpaman, pinigilan ng sayaw ng banal na espiritu ng Arkanghel, ang saklaw ay nabawasan ng husto. Hindi banggitin, ang ordinaryong kamatayan at pagkalanta ay hindi makakapigil kay Tang Wulan. Ang Black Emperor ay maaari lamang gawing mas maliit ang lugar na sakop ng kamatayan at pagkabulok. Ang sibat ay pumutok, ang isa ay nagiging dalawa, ang dalawa ay naging apat, at apat na buhay ay walang katapusan. Isang bilog ng gininto ang sibat ang kumikinang na may malakas na aura, mabigat na pagbabago-bago ng dugo, na humahantong sa sagradong kinang sa hangin sa kamatayan at pagkalanta. Kasabay nito, hinawakan ito ni Tang Wulan gamit ang kanyang kaliwang kamay, na parang may maliit na mundo sa palad ng malaking Golden Dragon Claw. Ipinagbabawal na 10,000 batas, lumabag ang Dragon Emperor. Naramdaman lang ni Heidi na ang kanyang vortex ay agad na naputol sa mga hibla sa ilalim ng pagsipsip, at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Ano ito? Nang siya ay hindi maipaliwanag na nabigla, si Tang Wulan sa kanyang harapan ay biglang naging malalim. Sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na malaking krisis ang agad na lumitaw sa puso ng itim na emperador. Halos hindi na siya nagdalawang isip, biglang sumabog ang itim na kaliskis sa kanyang katawan, at lumitaw sa kanyang harapan ang isang itim na multo na kapareho niya. Ngunit siya mismo ay nawala sa maliwanag na gate sa likod ng multo sa isang iglap. Ang pagbabawal ni Tang Wulan sa universo ay nagsimulang magkaroon ng hugis, at ang itim na emperador ay pumipilit sa kalawakan bago nawala. Ito ang kakayahang mag-teleport na direktang nagmumula sa kailaliman. Ngunit ang dobleng ito ay hindi walang presyo. Nang ito ay nabasag ng Golden Dragon Spear ni Tang Wulan, isang malakas na sigla ang agad na iniksyon sa Golden Dragon Spear, at ito ay ganap na inilipat sa life tree ni Tang Wulan. Ang matalim na hiyawan ay umalangaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan sa isang iglap, at ang hukbong kailaliman na kagagaling lang na parang rumaragas ang galit ay biglang umatras at mabilis na umatras. Ang Emperor Underworld at ang Emperor Ghost ay naglabas ng makapangyarihang kakayahan ng kaluluwa para basagin ang reyna at lumipad palayo. Maliban kung ang ganitong uri ng quasi-god level powerhouse ay determinadong lumaban ng husto, talagang hindi madaling gawain na panatilihin ang mga ito. Hindi ito itinuloy ni Tang Wulan, ngunit itinaas lamang ang gintong dragon na sibat, inaakit ang abyssal energy na natitira sa larangan ng digmaan, habang nakatingin sa malayo, ang kanyang ekspresyon ay seryoso pa rin. Mabilis na dumating ang labanang ito, at ganoon din kabilis na tapos. Nagtapos ito sa pagbabalik ng hukbo ng kailaliman ng walang tagumpay. Ang banal na espiritu ay nagtuturo ng higit pang mga pagkalugi. Gayunpaman, alam na alam ni Tang Wulan na kasisimula pa lang ng digmaan. Hindi umubra ang Thunder Strike ng kalaban, at mas lalakas lang ito sa susunod. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, ang malalaking ulap ng kabote ay sumabog sa gitna ng hukbo ng kailaliman. Biglang yumaman ang abyssal energy sa hangin.
Nagtaas ng kilay si Tang Wulan. Alam niyang ito ang opens iba na inilunsad ng North Navy Regiment. Nang umatras ang hukbo sa kailaliman, binombo sila ng mabangis na putok ng artillery. Dapat kong sabihin na ang commander ng North Navy Regiment ay talagang isang mahusay na strategist ng militar, at ang oras ay tama. Sa hilagang linya ng depensa, ang iba't ibang mga long-range attack na armas ay madalas ding inilunsad, na hinahabol ang likuran ng hukbo ng kailaliman upang linisin. Ang ginintuang dragon na sibat ni Tang Wulan ay naging mainit sa loob ng ilang segundo, at ang napakalaking enerhiya ng buhay ay naturok, na ginagawang maliwanag at tumutulo ang bawat dahon ng subtree ng buhay, tulad ng isang inukit na jadeite. Ang dami ng subtree ng buhay ay nagsimula na ring lumaki. Kapag ang lahat ng abyssal na enerhiya sa larangan ng digmaan ay nasipsip, ang dami nito ay tumaas ng halos 1/4. Ang katawan ni Holy Spirit Dauluo Yali ay natatakpan ng berdeng halo. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi niya maiwasang magpakita ng bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. Sa maikling panahong ito na wala pang 20 minuto ay naibalik ang lahat ng dati niyang pagkonsumo. Walang problema kahit na ito ay ang sayaw ng banal na espiritu ng Arkanghel muli. Naiintindihan na niya ngayon kung gaano kalakas ang subtree na ito ng buhay. Ito ay tiyak na magiging ubod ng digmaang ito nang walang pag-aalinlangan. Nang mawala sa di kalayuan ang hukbo ng kailaliman, ganap na madilim ang kalangitan. Maging ito ay ang hukbong federal o ang 5 Tang Wulan, ngayon lang sila na-relieve. Ang ikalawang pag-atake ng hukbo ng kailaliman ay masasabing dumating na handa, hindi lamang ang itim na emperador ang dumating, ngunit nagdala din ng maraming abyss powerhouses, at kasabay nito, ang isang malaking bilang ng mga powerhouse mula sa banal na espiritu ay dumating, kabilang ang pangalawang emperador. Pero nakauwi pa rin. Bagaman ito ay dahil ang hukbo ng kailaliman ay sabik na magtagumpay at dumating ng bahagya. Ipinagmamalaki ni Tang Wulan at ng iba pa na maitaboy ang hukbong kailaliman na pinamumunuan ng 3 makapangyarihang Maladyos. Ang susi sa tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay sa sayaw ng banal na espiritu ng pinipilit na Arkanghel. Ang kakilakilabot na superimposed spirit ability na sumasaklaw sa halos kalahati ng battlefield ay nagdulot ng matinding pinsala sa Holy Spirit Cult at sa Abyss Army, kasama ang kakayahang lunukan ng Golden Dragon Spear. Malaki ang pagkatalo ng hukbo ng kailaliman. Okay lang ba ang konsumo mo? Tanong ni Tang Wulan kay Yali, nakatayo sa tabi ng life tree. Ang subtree ng buhay ay masyadong mahalaga para sa mga tao, kaya't silang 5 ay binabantayan na lamang dito upang maiwasan ang subtree ng buhay na atakihin at sirain ng kalaban. Bahagyang ngumiti si Yali, umiling, at sinabing, ang subtree na ito ng buhay ay talagang makapangyarihan. Ito ay nagbibigay sa akin ng malaking sigla, kaya't magagamit ko ang aking kaluluwa ng buong lakas ng walang anumang pag-aalala. Kung hindi, gagawin ko man lang iyon sa oras na iyon. Nagpahinga ng higit sa 3 araw, at ngayon, kahit nagawin mo ito muli kaagad, walang problema. Sayang lang ang lakas ng tao, kung hindi man ay kulang ang lakas ng tao. Tumango si Tang Wulan, oo. Sayang lang at walang sapat na lakas ng tao para habulin siya. Mahigpit na sinabi ni Yali, hindi pa rin tayo maaaring maging pabaya. Hindi natin maaaring maliitin ang abyssal plane dahil lamang sa tagumpay ngayon. 6,000 taon na ang nakalilipas, iyon din ang panahon kung saan ang mga mahuhusay na tao ay ipinanganak sa maraming bilang. Hindi ko alam kung gaano karaming mga nakatatanda ang malakas, ngunit sa huli ito ay sa kapinsalaan din ng karamihan sa mga ito na ang Abbot Stanley ay muling nagtagumpay. Kung ikukumpara sa orihinal na sitwasyon, ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay malamang na maging mas mahirap, at ang Abyss Plane ay mas mature. Maraming Emperor-level powerhouses sa Abyss ang hindi alam kung ilan ang makakababa sa Dauluo Continent. Iyon ay nasa quasi-god level. At kapag mas mataas ang rango, mas malakas. Ang Black Emperor, ang natatandaan ko lang na nasa 9,000 taon ang nakalipas. Ang hukbo ay ang pangatlong rango ng Abyss Emperor. Ang lakas ay nakakatakot. Kami ay 3 parang Diyos. Kung ito ay maaaring dumating, kung gayon ito ay talagang isang malaking kalamidad. Natigilan si Tang Wulan, hindi ito dapat maging malaking posibilidad. Nagtanong ako tungkol sa sinaunang puno ng buhay bago ako lumabas. Bagamat ang sagot sa akin ng sinaunang puno ng buhay ay medyo malabo, parang gustong bumaba ng Abyss Holy Monarcha. Isang madaling bagay. Nagulat si Yali, ano ang sinasabi ng sinaunang puno ng buhay? Sinabi ni Tang Wulan, sinabi ng sinaunang puno ng buhay na ang anumang eroplano ay may sariling mga batas, at mahigpit nitong tatanggihan ang ibang mga eroplano. Maliban kung ito ay isa pang eroplano na mas mataas sa orihinal na eroplano, kung hindi, ang Panginoon ng eroplano ng isang eroplano ay tiyak na hindi darating, dahil ang pagtanggi na matatanggap niya ay ang pinakamalakas, halos makipaglaban sa ating buong eroplano. Maliban kung ito ay. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto sandali si Tang Wulan bago nagpatuloy, maliban na lang kung mayroong isang pag-iral na malapit sa kanyang antas at iniwan ang kanyang sarili upang maakit, marahil ito ay posible. Ang Abyss Plane ay hindi dapat mas malakas kaysa sa ating eroplano, ngunit dahil sila ay mas mahusay sa paglamon, ito ay magiging mas mahirap na harapin. Hindi madali para sa kanila na bumaba sa ating eroplano, kahit na ang Abyss Sage Strong,
ngunit ito ay maaaring hindi mas mahusay kaysa sa Lord of the Plane ng ating Daoluo Continent. Kaya lang na ang ating Lord of the Plane ay may partikular na anyo. Tumango si Yali, at nagsabi, sana nga. Kung sinabi ng Panginoon ng buhay, talagang malabong dumating ang Abyss Sovereign. Siya ay isang tunay na kapangyarihan sa antas ng Diyos, at walang Diyos sa ating kontinente ng Daoluo. Paninirang puri. Kahit na mayroon, imposibleng isakripisyo ang iyong sarili upang mamuno ito. Ito ay isa ng walang banal na dahilan para sa paninirang puri. Hindi ito gagawin ng banal na espiritu. Sinabi ni Tang Wulan, kung ang Holy Spirit cult ay umiiral sa antas ng paninirang puri, natatakot ako na ito ay nangingibabaw sa mainland. Inay, maaari kang magpahinga ng maaga. Dito ako nanunood. Pumunta na kayong lahat at magpahinga ng maaga, doon ako manood. Tumunog ang malamig na boses ni Tung Yu, at ang Kilin Daoluo ay lumapit kina Tang Wulan at Yali at tumango sa kanila. Mula nang dumating sa Daoluo Continent, medyo hindi pa rin komportable si Tung Yu sa lahat ng bagay dito. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makamit niya ang limit Daoluo, at unti-unti niyang nilinang sa kaharian ng isang demigod. Noong una siyang dumating sa Daoluo Continent, naisip pa rin niya na sa kanyang demigod level cultivation base, malamang na walang masyadong tao sa Daoluo Continent na makakapantay nito. Ngunit pagkatapos niyang matagpuan si Tang Wulan at tumira sa Shrek Academy, naunawaan niya kung gaano kalakas ang Daoluo Continent kumpara sa Star Luo Continent. Nang makita niya sina Long Yeo at Yali, nabigla na siya. At pagkatapos ay magkakaroon ng Yuan and Zenshin at ang kanyang anak na si Ruthless Daoluo at Amorous Daoluo, at mamaya sa pangunahing katawan na si Daoluo Erong, siya ay magiging manhid. Ang limit Daoluo ng Shrek Academy ay kailangang lumampas sa 5. At mayroong 2 antas na parang Diyos. Alam mo, sa buong Star Luo Continent, kung bibilanggan mo siya, 2 lang ang Extreme Daoluo at NC. Sobrang laki talaga ng gap. Ang pinaka nakakaloka talaga ngayon. Nang makita ang napakaraming hukbo sa kabilang panig na dumarating sa ilalim ng pamumuno ng 3 mala-Diyos, talagang handa si Tung Yu na isakripisyo ang sarili upang iligtas si Tang Wulan anumang oras. Iyon ang 3 mala-Diyos. At mayroong 2 masamang espiritong Panginoon sa kanila. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga masasamang espiritu ay dapat na higit pa kaysa sa mga ordinaryong Panginoon ng espiritu. Bagamat mayroon siyang 5 ultimate Daoluo sa kanyang panig, si Tang Wulan ay walang sapat na cultivation base pagkatapos ng lahat. Hindi man mahina ang iba, isa lang ang kakapasok lang sa quasi-deep level. Sa mahabang panahon, sa impresyon ni Tung Yu, ang pinakamalaking katangian ng Holy Spirit Daoluo Yali ay kagandahan. Oo, maganda. Hindi niya akalain na ang isang limit Daoluo ng healing system ay may anumang lakas sa pakikipaglaban. Siyempre, siya rin ang unang beses na nakakita ng treatment element ultimate Daoluo. Walang alinlangan na ang therapy ng grupo ay maaaring makaapekto sa buong larangan ng digmaan, ngunit hindi ito dapat magkaroon ng malaking epekto sa mataas na antas ng pagiging epektibo ng labanan. Gayunpaman, nang ang sayaw ng banal na espiritu ng arkanghel ng banal na espiritu na si Daoluo ay namumulaklak, alam niya kung gaano siya kabalbalan. Ito ay tulad ng isang ipinagbabawal na sumpa, ganap na sinusupil ang 3 mala-Diyos ng kalaban, at ganap na nakakaapekto sa buong larangan ng digmaan. Sa kanilang panig, ang bawat isa ay nakakuha ng iba't ibang antas ng pagtaas, at ang nakatanggap ng pinakamaraming pagtaas ay siya na mahusay sa pag-ikot ng 5 elemento. Ang 5 elemento ay ang iba't ibang elemento sa pagitan ng langit at lupa. Sa ilalim ng patnubay ng sayaw ng banal na espiritu, ang lahat ng mga elemento ay nagiging aktibo sa sandaling iyon, pinipigilan ang kasamaan at tinataboy ang mga kaaway. Ito ay katumbas ng pagpapalakas ng kapangyarihan ng master ng eroplano. Ito ba ay isang bagay na magagawa ng isang soul master? Natatakot ako na ang paninirang puri ng Diyos ay walang iba kundi iyon. Kaya naman, hanggang ngayon, puno pa rin ng pagkabigla ang puso ni Tung Yu. Ang pagganap ni Yali sa larangan ng digmaan ngayon ay tiyak na mas mahusay kaysa sa anumang mala-Diyos. Napakalakas pala talaga ng babaeng ito, na laging may maamong ngiti at nagbibigay ng ginhawa sa mga tao. Nang kaharap itong Holy Spirit Daoluo dito, ang paggalang sa kanyang puso ay hindi napigil ang makahinga. Ito ay taos pusong paghanga. Si Tang Wulan ay hindi magalang, kung gayon ay guguluhin kita. Para kay Tung Yu, may kakaiba pa rin siyang nararamdaman sa kanyang puso hanggang ngayon. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano haharapin ang isang ito. Sa unang pagkikita pa lang ni Tung Yu, mukhang handa na siyang ibigay ang kanyang buhay anumang oras dahil sa kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, sino ang tama o mali sa simula? Nagkasundo lang ang lahat ng ganito, at si Tang Wulan ay palaging may ganoong buhol sa kanyang puso. Sana lang mahanap niya ang adoptive parents niya kapag nahanap na niya ang biological parents niya. Kung paano haharapin ang usapin kay Tang Yo, nakasalalay pa rin sa adoptive father na si Tang Qinan ng pagpapasya. Walang mga salita para sa isang gabi. Ang hukbo ng kailaliman ay umatras ng lubusan sa oras na ito, hindi bababa sa mula sa defensive side, ang kanilang pag-iral ay hindi na nakikita. Ang balita ay nagmula sa Northern Navy Corps sa magdamag na natapos na nito ang pag-istasyon at maritime fortification sa Arctic Ocean, at maaaring tumugon sa anumang mga pagbabago anumang oras.
Sa pagdating ng malaking hukbong ito, ang Northern Army ay sa wakas ay hinalinhan, hindi bababasa, ang kasalukuyang depensibong linya ay dapat ituring na matatag. Sa wakas ay dumating ang ikalawang batch ng mga reinforcement na nagmumula sa Central Army Corps. Ang mga ito ay karapat-dapat na maging pinaka-elite na legion sa Federation, lahat ay mekanisado upang maghatid ng mga tropa, at isang malaking bilang ng mga soul-guided na tren ang nakadeploy. Sa loob lamang ng 2 araw, karamihan sa mga puwersa ng Central Army ay nasa gilid na ng Far North noong season at kinuha ang linya ng depensa. Hindi kataka-taka, si Guo Zhenfeng, commander ng Northern Army Corps, ay pinuri. Kahit na ang Northern Army ay dumanas ng matinding pagkatalo, ang Hilaga ay hindi nabura, at sa kapinsalaan ng maraming mga sundalo, sa wakas ay hinuranggan nito ang kaaway mula sa matinding Hilaga. Isa na itong napakalaking kredito. Sinabi ng militar kay Guo Zhenfeng na palitan nito ang kanyang mga tropa sa lalong madaling panahon pagkatapos ng digmaan, at hinding-hindi aalisin ang Northern Army. Tungkol sa mga gantimpala, ang lahat ay kailangang sabihin pagkatapos ng digmaan. Sa pagdating ng Central Army Corps, isang misteryosong hukbo ang tahimik ding dumating sa dulong Hilaga, at sila ay pumwesto mismo sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang life tree. Ang isang maliit na kampo ay mabilis na naitatag sa tuktok ng bundok sa paligid ng subtree ng buhay. Nakita ng Parliamento ang video sa unang pagkakataon. Masasabing ang sayaw ng banal na espiritu ng Arkanghel ng Yali ay nagulat sa buong itaas na antas ng Federation. Ang Shrek Academy ay muling lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat na may lubos na positibong imahe. Ang kanilang hitsura ay nagligtas sa Northern Army. Ay ang pinakamalaking bayani bukod sa Northern Army. Sa makatuwid, pagkatapos ng pagdating ng Central Army Corps, bumisita ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, sa pansamantalang kampo, si Tang Wulan ay nakaupo sa harap ng isang tunay na pinuno ng militar. Kahit man lang sa katayuan at katayuan, sa buong Daoluo Federation, kakaunti ang hindi mas mababa sa Hanhai Daoluo. Ang pagkakaroon ni Chen Xinji. Kumusta, General Yu? Ngumiti si Tang Wulan at tumanggo sa mayabang na matandang nasa harapan niya na may 3 general na bituin sa kanyang mga balikat. Yu Guanze, Commander ng Central Army Corps, Extreme Daoluo. Ang nangungunang 3 pinuno sa militar. Maging ang Central Army Corps ay kailangang maimpluwensyahan ng husto ng pamilya nito. Isa rin siyang Deputy Master ng Temple of War. Ang posisyon sa Temple of War ay pangalawa lamang sa Hanhai Daoluo Chen Xinji, at sa parehong antas ng Yutian Daoluo Guanyu. Gayunpaman, sa militar, ang kanyang katayuan ay nasa parehong antas ng Chen Xinji, at ang kanyang impluwensya ay halos pareho. Isa sa mga kinatawan ng mga lawin ng militar. Sa mga lawin, isa sa 3 pinakatanyag na general. Si Yu Guanzi ay may simpleng mukha at baluktot ang ilong. Kahit na siya ay higit sa 80 taong gulang, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng matatalim na punto. Sa mga tuntunin ng seniority, siya ay isang henerasyon na mas mababa kaysa kay Chen Xinji, ngunit ang kanyang katayuan ay hindi mas mababa sa lahat. Sa pribado, tatawagan pa niyang kuya si Chen Xinji, dahil ang guro ni Hanhai Daoluo Chen Xinji ay ang kanyang ama. Ang puwersang militar ay magkakaugnay. Ngunit ang pinakamakapangyarihang partido ay ang pamilyang Yu, at hindi ito nagbago sa loob ng libu-libong taon. Isipin mo na lang, kahit si Hanhai Daoluo ay kailangang bigyan ng 3 puntong manipis na mukha na ito. Dahil sa mga gawain ng huling walang hanggang kaharian, si Chen Xinji ay hindi na ang Commander-in-Chief ng Hilagang Frontline sa pagkakataong ito. Ang Commander-in-Chief ay ang nasa harap ni Tang Wulan, ang Commander ng Central Army Corps. Masasabing sa paghahanda ni Chen Xinji na mawala sa militar, si Yu Guanzi ay isang lohikal na superior, at walang masama sa pagsasabi na siya ang unang tao sa militar ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Tang Wulan, at si Yu Guanzi din ang unang pagkakataon na makita ng malapitan ng batang Shrek Academy Poseidon Pavilion Master at Tang Sect Master. Anuman ang kanyang impresyon sa Shrek Academy at Tang Sect, matapos makita si Tang Wulan, hindi maiwasan ni Yu Guanzi na pukawin ang kanyang taos-pusong pagpapahalaga. Hindi bababasa, walang ganoong talento sa susunod na henerasyon ng pamilya Yu, o kahit na sa susunod na henerasyon ng buong militar. Alam niya ang lahat ng detalye ng Tang Wulan, at alam niya na ang taong ito ay nasa 20 anyos pa lamang at wala pang 30 taong gulang. Sa edad na ito, karamihan sa mga Spirit Masters ay nasa growth stage pa lang, ngunit ang binata sa kanyang harapan ay pinuno na ng isang malaking puwersa. Ang yabang talaga ng langit. Higit sa lahat, binigyan siya ni Tang Wulan ng napakagandang unang impresyon. Sinabi na madaling maging mayabang noong bata pa, ngunit hindi naramdaman ni Tang Wulan ang kalahati nito. Ang ilan ay banayad at mapayapa, at ang makina ay pinigilan. At ang ganitong uri ng pagpigil ay hindi banggitin ang mga kabataan, ito ay bihira sa maraming nasa katanghaliang gulang na title Daoluo. Kung si Tang Wulan ay isang ordinaryong batang henyo lamang, hindi niya mararamdaman ang ganito. Ito ay tiyak dahil naranasan niya ang sakuna ng Shrek Academy at nagawa niyang pamunuan ng Shrek Academy na bumangon muli. Nagbago ang pakiramdam na ito. Para maging malinaw. Madalas kong marinig na binabanggit ka ng kuya, ang Tang Sect Master ay talagang isang batang talento. Lalo na sikat ang pagpupulong. Nakangiting sabi ni Yu Guanzi.
Sinabi ni Tang Wulan, ikaw ay magalang, General Yu. Sinabi ni Yu Guanzi, ako ay isang sundalo, at ang aking pag-uugali ay medyo prangka. Ako ay diretso sa paksa. Bago dumating, binasa ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga nilalang sa kailaliman, kabilang ang ilang confidential na impormasyon at karanasan sa pakikipaglaban mula sa Blood God Legion. Ang eroplano ng kailaliman ay may medyo mababaw na pangunawa. Ayon sa mga record ng data, ang pinakamahirap na aspeto ng nilalang sa kailaliman ay nasa immortalidad. At ang immortalidad na ito ay pinigilan ng isang banal na kasangkapan ng Tang Sect Master. Siguro kung tama ito. Tumanggo si Tang Wulan, at sinabing, tama. Bahagyang tumanggo si Yu Guanzi at sinabing, sa ganitong paraan, ang Tang Sect Master ay lubhang mahalaga para sa laban na ito laban sa Abyssal Plane. Nakita ko na rin ang data ng video ng nakaraang larangan ng digmaan. Sa ngalan ng militar, gusto kong pasalamatan ang Shrek Academy at Tang Sect. Ang napapanahong suporta ay hindi humadlang sa sitwasyon sa Hilaga. Parehong ang Tang Sect Master at ang Puno ng Buhay ay gumanap ng mahalagang papel. Sinabi ni Tang Wulan, bilang isang miyembro ng Daoluo Continent, ito ang dapat nating gawin. Tang Sect at Shrek Academy ay hindi rin magsisikap na gawin ang lahat ng pagsisikap para sa digmaang ito. Napaungol si Yu Guanzi matapos marinig ang kanyang sinabi, isang pag-aalinlangan ang sumilay sa kanyang mga mata. Naantig ang puso ni Tang Wulan, kung may sasabihin si General Yu, sabihin mo lang. Tumanggo si Yu Guanzi at sinabing, kung gayon, malugod akong tinatanggap. Tang Sect Master, nagmobilize din ako ng data mula sa 6,000 taon na ang nakalilipas sa pagkakataong ito para mas maunawaan ang katakutan ng mga nilalang sa kailaliman. Bagamat ang Federation Soul Guidance Technology ay may malaking pag-unlad, mayroon din kaming buong kumpiyansa na pigilan ang mga nilalang sa kailaliman. Ngunit kailangan pa rin nating tanggapin ang kahalagahan ng iyong buhay bilang ng utos. Nang digmaang ito, mayroon muna akong kahilingan. Sinabi ni Tang Wulan, sabihin. Hindi nag-atubili si Yu Guanzi sa pagkakataong ito. Tumingin siya kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, at same time na sinabi, sana ako ang maging ganap na pinuno sa digmaang ito. Sana ay sundin ng Tang Sect at Shrek Academy ang aking deployment sa larangan ng digmaan. Gampanan ang pinakamalaking papel. Saglit na natigilan si Tang Wulan. Kailangan kong sabihin na ang sinabi ni Yu Guanzi ay makatwiran. Sa isang digmaan, isang boses lamang ang napakahalaga. Bagamat makapangyarihan ang Shrek Academy at Tang Sect, iilan lang sila sa lahat. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Tang Wulan, General Yu, bagamat kaya kong kumatawan sa Shrek Academy at Tang Sect, dapat mo ring malaman na ang Academy at Tang Sect ay medyo maluwag na organisasyon. Malamang na hindi tayo magkatulad. Gagawin iyon ng mga sundalo. Tinitiyak ko sa iyo na hanggat ito ay isang makatwirang kahilingan, ipapatupad natin ito sa lalong madaling panahon. Halatang hindi siya pumayag sa kahilingan ni Yu Guanzi sa isang pagkakataon. Paano kung ang Shrek Academy at Tang Sect ay ipinadala sa kamatayan? Ang relasyon sa pagitan ng kolehiyo at ng Tang Sect at ng mga lawin ay palaging mahirap. Hanggang ngayon, hindi alam ni Tang Wulan ang paraan kung saan nakuha ng Spirit Pagoda ang dalawang nakapirming nakamount na soul-guided shell na nakapatay sa Diyos. Ang tanging katiyakan ay ito ay ganap na nauugnay sa mga high-level na lawin. Ngayong ang Spirit Spreading Pagoda ay nasa ilalim ng presyon ng Shrek Academy, mahirap magarantya na ang mga hawkish na general na nakipagtulungan sa Spirit Spreading Pagoda ay hindi sasamantalahin ang digmaang ito para kumilos. Si Yu Guanzi ay halatang hindi nasisiyahan sa sagot ni Tang Wulan, bahagyang nakasimangot, Tang Sect Master, kung ito ang kaso, mas mapapahiya ako. Mabilis na nagbabago ang larangan ng digmaan, at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, General Yu, mangyaring makatiyak. Namumuno sa Shrek Academy at Tang Sect, sa loob ng 20,000 taon, sa tuwing may problema sa mainland, palagi kaming nangunguna anuman ang mangyari. Sinabi ni Yu Guanzi na may malalim na kahulugan, gayunpaman, si Shrek ay hindi lamang nasa panig ng rehimen. Si Shrek ay sumali sa larangan ng digmaan, bakit ito nakikipaglaban? Sa wakas ay kumislap ang mga mata ni Tang Wulan, ipaglaban ang hustisya, ipaglaban ang masa ng mga tao, ipaglaban ang hustisya. Ang Shrek ay hindi pag-aari ng sinuman, tanging ang masa ng mga tao. Malamig na sinabi ni Yu Guanzi, kaya kayang alisin ni Shrek ang Eternal Kingdom. Bilang isang hadlang sa Federation. Para makagambala sa desisyon ng Federation. Tumaas ang kilay ni Tang Wulan, hindi ko maintindihan ang sinabi ni General Yu. Ano ang walang hanggang kaharian ng langit? Ngumisi si Yu Guanzi, Tang Sect Master, alam ng lahat na hindi lihim na nagsasalita ang mga tao. Hindi kaya ang Eternal Kingdom ay wala sa mga kamay ni Shrek at Tang Sect. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa bagay na ito, at kahit na nagkaroon ng malaking kawalang kasiyahan kay Hanhai Daoluo Chen Xinji. Mahusay na opinyon. End of this chapter.